Kabanata 18:21 Nakikilala ang isang tao mula sa kanyang bayan. Ang lalaki ay mukhang naguluhan at mabilis na sumagot. Naging mga sinag ng liwanag sila na lumipad patungo sa pulang bundok. Nais nang umalis ni Wang Lin sa katawan ng lalaki nang maisip niya ang isang bagay. Pinanatili niya ang kasalukuyang anyo at sumunod sa kanila. Maaaring dahil lamang sa ang isang banal na pandama ay kamakailan lang kumalat at hindi na sila sinuri ng ibang mga banal na pandama. Matagumpay nilang narating ang pulang bundok. Kailangan natin magmadali. Kapag natapos tayo kay Ancestor Yan Lu, kailangan pa nating pumunta sa ibang mga pangunahing tuktok at hindi pwedeng magtagal. Song Yin, maghihintay kami sa iyo sa unahan. Sumunod ka kapag naipadala mo na, sinabi ng babae na nagsalita kanina, at tumanggo ang isa pang babae bilang pagsang-ayon. Naghiwa-hiwalay ang tatlo. Ang babaeng pinangalan ng Song Ying ay dumiretso patungo sa pulang bundok. Ang isa pang babae at ang lalaking kinalalagyan ni Wang Lin ay nagbago ng direksyon. Pinalampas nila ang pulang bundok at nagpatuloy patungo sa malayo. Hindi nagatubili si Wang Lin na magbago at maging usok, iniwan ang katawan ng lalaki. Pinalibutan niya ang babaeng si Song Ying at lumipad patungo sa pulang bundok kasama siya. Ang babaeng disipulo na si Song Ying ay hindi mukhang matanda at maganda, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng amoy ng isang birhen. Naging isang sinag ng pulang liwanag siya at lumipad patungo sa tuktok ng bundok. Tumigil siya sa hangin sa labas ng bundok. May isang malabong kordon ng liwanag na nagpoprotekta sa bundok. Kinuha niya ang isang pulang jade at ay lalapit ito sa kordon ng liwanag. Sa puntong iyon, ipinadala ni Wang Lin ang isang bahagi ng kanyang banal na pandama patungo sa pulang jade at ginamit ang buong lakas niya upang pag-aralan ito. Isang malambot na tunog ng pag-crackle ang narinig mula sa jade. Nang aipatong ang jade sa kordon ng liwanag, inurong ni Wang Lin ang kanyang banal na pandama. Ang kordon ng liwanag ay kumalabog at nag-echo ng mga ripples. Itinaas ng babae ang jade at pumasok siya sa kordon ng liwanag. Sa puntong iyon, ang usok na naging anyo ni Wang Lin ay nagbago. Ginamit niya ang kanyang asensya ng restriction upang gayahin ang jade at tahimik na pumasok kasama siya. Sa sandaling pumasok si Wang Lin, naramdaman niya ang kasiyahan sa kanyang puso. Napakaraming fire essence sa loob, para bang isang hinga lang ay magpapalakas sa kanyang fire essence. Gayunpaman, may isang babae na nasa early stage ng void tribulant na cultivator na kinatatakutan ni Wang Lin. Hindi agad siya umalis sa babae. Nanatili siya sa kanya ng ilang sandali. Ang babaeng ito ay tila hindi komportable sa init dito. Pagkapasok niya, nabasa siya ng amoy na pawis. Lumipad siya patungo sa mga kuweba upang ihatid ang soul split fruit. Habang binabaybay ni Wang Lin ang paligid, may kabuuang 19 na kuweba sa bundok na ito. Maliban sa kuweba sa tuktok, ipinadala niya ang prutas sa bawat isa sa mga kuweba. Ang bawat kuweba ay puno ng buhay, at may isang disipulo ng dakilang sekta ng kaluluwa sa loob ng bawat isa. Maya-maya, dumating ang babae sa labas ng huling kuweba. Sa puntong iyon, siya ay basang-basa ng pawis dulot ng init. Senior sister, narito na ang soul split fruit. Medyo mahina ang tinig ng babae habang nagsasalita siya sa labas ng kuweba. Ilagay mo lang. Isang malambot na tinig ang nagmula mula sa nakasaradong pinto ng kuweba. Nang marinig ito ni Wang Lin, naguluhan ang kanyang isipan. Iyon na siya. Nag-isip si Wang Lin. Ang babaeng basang-basa sa pawis ay kinuha ang 9 na berdeng puti na celestial fruits na puno ng malamig na enerhiya. Iniwan niya ang babae at lumipat siya sa dahon ng prutas. Ang babaeng si Song Ying ay nagdasal at magalang na umalis. Lumipad siya palabas mula sa kordon ng liwanag at naglaho. Kasabay nito, ang pinto ng kuweba ay bumukas ng kaunti at isang puwersa ng pagsipsip ang humila sa mga prutas papasok. Pagkatapos ay isinara ang pinto ng kuweba. Sa loob ng kuweba, may isang kumikislap na liwanag. Ang mga celestial fruits na nahila papasok sa kuweba ay inilagay sa isang batong mesa. Isang babae na nakapink ang nakaupo hindi kalayuan. Siya ay napakaganda at may isang kaakit-akit na personalidad na nagpasikat sa kanya bilang pinakamagandang babae sa kanyang henerasyon. Nagmumukha siyang malungkot at medyo depresibo. Hindi siya nagkukultibasyon kundi nakatingin lang sa unahan. Hindi alam kung anong iniisip niya. Nagtago si Wang Lin sa dahon ng prutas at nagmasid din habang tinitingnan ng babae. Matapos ang matagal na oras, nagbuntong hininga ang babae na nakapink at ipinikit ang kanyang mga mata upang subukang magkultibasyon. Ngunit sa sandaling iyon, isang kalmadong tinig ang narinig sa kanyang isipan. Fan Shanlo. Sa sandaling lumabas ang tinig na ito, bigla ang binuksan ng babae ang kanyang mga mata at ang kanang kamay niya sa ilalim ng kanyang manggas ay nanginginig. Agad niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at umihip. Ang galaw na ito ay nagdulot ng mist na tumalab at ganap na nisil ang kuweba. Wang Lin. Nasaan ka? Si Fan Shanlo ay huminga ng malalim at tiningnan ang paligid. Bagaman mukhang kalmado siya, ang panginginig sa kanyang kanang kamay ay nagpakita ng pagkagulat sa kanyang puso. Hindi agad lumitaw si Wang Lin kundi tiningnan ang mist na nilikha ni Fan Shanlo.
Ang mist na ito ay napaka-strange. Ang layunin nito ay aisil ang lahat ng aura sa loob ng kuweba upang walang makakita mula sa labas ng mga nangyayari sa loob. Ito ay isang subconscious na kilos mula kay Fan Shanlo. Pinagmamasdan ito ni Wang Lin upang makuha ang kabuoang larawan. Nag-isip siya sandali bago umalis ang usok mula sa dahon ng prutas at nagpakita kay Fan Shanlo. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagpakita si Wang Lin ng isang ngiti habang tinitingnan si Fan Shanlo, at ang kanyang mata ay dumaan sa mist. Pagkatapos makita si Wang Lin, si Fan Shanlo ay natigilan ng matagal bago nagpakita ng isang ngiti. Matagal na nga. Hindi ko akalain na darating ka dito. Ang fog na ito ay para sa mga core disciples ng dakilang sekta ng kaluluwa kapag nagkokultibasyon sa loob ng pinto. Kapag lumabas ang fog, hindi basta-basta magpapadala ng divine sense ang guro, kaya ligtas tayo dito. Ang ngiti ni Fan Shanlo ay puno ng kagalakan. Hindi niya inasahan na makikita si Wang Lin dito. Gayunpaman, nanatili ang kanyang pasasalamat kay Wang Lin at hindi ito naglaho sa paglipas ng panahon. Ang mga nangyari sa Cave World ay naging bahagi ng kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Wang Lin, hindi siya makakabalik sa kanyang tahanan. Pinapahalagahan din ni Fan Shanlo si Wang Lin. Umupo si Wang Lin. Matapos marinig ang kanyang paliwanag at makita ang kanyang reaksyon, bahagyang kumalma si Wang Lin. Ngunit nanatili siyang maingat, at kung mayroon mang ibang intensyon si Fan Shanlo, tatakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Wala ka pa ring pagbabago, pero mabuti na rin iyan, kailangan mong maging maingat sa Immortal Astral Continent upang mabuhay, ngumiti si Fan Shanlo habang tinitingnan si Wang Lin. 3 taon na ang nakalipas, nakipagkita ako kay Yun Yifeng ng Wei Sect at nabanggit ka. Ayon sa aming kalkulasyon, matagal ka nang dapat dumating sa Immortal Astral Continent, ngunit hindi pa kami nakarinig tungkol sa iyo. Baka may nangyaring aksidente o baka nasa malayo ka. Hindi ko inasahan na makikita kita dito ngayon. Commendat si Fan Shanlo at tumawa. May mga ilang aksidente sa daan, kaya medyo nahuli ako. Masaya akong makita ka. Ngumiti si Wang Lin. Isang bihirang pagkakataon na makatagpo ng isang pamilyar na tao sa Immortal Astral Continent, kaya't naramdaman ni Wang Lin ang isang bahid ng init. Sa katotohanan, ganoon din si Fan Shanlo, naramdaman din niya ang isang bahid ng init. Sa huli, ipinasana niya ang karamihan ng kanyang buhay sa kuweba. Ang kanyang relasyon sa dakilang sekta ng kaluluwa ay pawang pangalan lamang, at ngayon ay hindi na pamilyar sa kanya. Kumusta? Dumating ka sa dakilang sekta ng kaluluwa at dumaan sa aking kuweba, tiyak may dahilan ka. Kung kailangan mo ng tulong ko, tutulungan kita. Ang malungkot na pakiramdam ni Fan Shanlo ay naglaho nang dumating si Wang Lin at napalitan ng taos-pusong kaligayahan. Nararamdaman ni Wang Lin ang kagalakan ni Fan Shanlo, at ang pakiramdam na ito ay nagbigay init sa kanyang puso. Tahimik siyang ngumiti sandali at nagsalita. Kailangan ko ng pangunahing Earth Fire Vein upang magkultibasyon, maaaring makaapekto ito sa pangunahing Earth Fire Vein dito. Nag-isip si Fan Shanlo, at pagkatapos ng matagal na sandali, tumanggaw siya. Walang problema. Maaari kitang dalhin sa closed-door cultivation location para sa Earth Fire Vein. Dapat madali lang kay teacher. Karamihan ng panahon ay nagkokultibasyon siya sa loob ng pinto at paminsan-minsan lang naglalabas ng kanyang divine sense. Hindi niya madalas pinapansin ang mga disipulo ng closed-door cultivation upang hindi sila maistorbo. Ang pangunahing problema ay ang aking nakatatandang kapatid, nasa Flame Mountain din siya, gayunpaman, nahulog siya sa atensyon ni teacher, kaya hindi siya basta-basta lalabas. Ganito na lang, sasamahan kita sa fire room, at kung may magtanong, sasabihin kong nagkokultibasyon ako sa loob ng pinto. Ngunit hindi dapat magtagal, kung hindi ay magtatanong na sila. Mabilis at matibay si Fan Shanlo sa kanyang pagpapasya. Nag-isip si Wang Lin at dahan daw ang nagsalita, hindi ito makakabuti para sa iyo. Nang marinig ito ni Fan Shanlo, kumalma ang kanyang ekspresyon at tumanggaw siya ng may ngiti. Walang problema. Pinuprotektahan din ni teacher ang sarili niyang mga disipulo, alam ko ang aking hangganan. Serious ang ekspresyon ni Wang Lin habang tumayo at nagsalita, maraming salamat. Huwag mong pasalamatan ako, nais ko pang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakabalik sa Immortal Astral Continent. Tumayo si Fan Shanlo. Huwag na itong ipagpaliban, kailangan nating umalis. Kailangan kong hingin ang iyong pagtitiis sa pagtagpo sa akin, nang sabihin ito ni Fan Shanlo, namula siya. Tumanggaw si Wang Lin at naging usok. Pumasok siya sa manggas ni Fan Shanlo at yamakap sa kanyang balat. Sa ganitong paraan, kung gumawa siya ng anumang lihim na kilos, agad itong madidetect ni Wang Lin. Ang kanyang pagiging maingat ay hindi magbabago dahil sa tao, lokasyon, o kanilang mga salita. Inayos ni Fan Shanlo ang kanyang mga damit, at nang bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon, iginalaw ang kanyang kamay upang alisin ang mist. Lumabas siya mula sa kuweba. Hindi siya huminto sa daan. Hindi mabilis o mabagal, diretso siyang nagtungo patungo sa isang malaking kuweba sa base ng pulang bundok.
Ito ang pinakamalapit na lugar sa pangunahing Earth Fire Vein na binuksan ng kanilang guro para sa mga disipulo ng Closed Door Cultivation. Kabanata 1822 Pangunahing Earth Fire Vein. Walang sino man ang tumigil kay Fan Shanlo habang papunta siya sa kuwebo sa ilalim ng bundok. Kahit na dumaan siya sa mga kuwebo ng ibang tao, nang makita nilang si Fan Shanlo, hindi na nila pinansin pa. Hindi nila iniisip na may sinumang dayuhan na makakapasok dito sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang guro. Si Fan Shanlo ay isang core disciple, at ang kanyang nakatatandang kapatid ay nakakuha ng atensyon ng kanilang guro. Mukhang magtatangka ang kanilang guro na gawing tagapagmana siya. Dahil dito, hindi magdudulot ng problema ang ibang miyembro ng sekta kay Fan Shanlo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa kuwebo sa ibaba at tumigil sa harap ng isang silid na bato. Ang pinto ng silid na ito ay pula at naglalabas ng walang katapusang init. Ang isang ordinaryong cultivator ay mararamdaman na ang kanilang dugo ay kumukulo kapag nakatayo lang sa labas, lalo pa kung papasok sila sa loob. Mas tumpak, ang silid na bato na ito ay matatagpuan sa loob ng pangunahing Earth Fire Vein. Ang pagkultibasyon dito ay katulad ng pagkultibasyon sa loob ng pangunahing Earth Fire Vein. Hindi lamang dito inihanda ang lugar upang magsanay ng fire essence. Sa ilalim ng kalooban ng Earth Fire Vein, bukod sa water essence, lahat ng ibang ethereal essences ay maaaring kultibahin dito. Ang susi ay ang paghiram ng presyon na nabuo ng apoy dito, na maaaring magdulot ng epekto na katulad ng pagkabali ng oras. Isang araw dito ay katumbas ng ilang araw sa labas dahil sa presyon. Ang silid na bato na ito ay ang pinakamahalagang lugar sa bundok, at tanging ang mga core disciples lamang ang makakapasok. Ipinaliwanag lahat ito ni Fan Shanlo kay Wang Lin habang papalapit sila. Nang malapit na sila, inilipat ni Fan Shanlo ang kanyang kanang kamay at ang pulang pinto ay nagbukas ng kaunti upang makapasok ang isang tao. Nang magbukas ang pinto, isang matinding sigaw ang narinig mula sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, isang dagat ng apoy ang sumabog mula sa bukas na pintuan at naging isang dragon ng apoy na sinubukang lamunin si Fan Shanlo. Nagningning ang mga mata ni Fan Shanlo. Habang papalapit ang dragon ng apoy, siya ay huminga ng malumanay at gumawa ng isang kakaibang tunog. Joe! Pagkarinig ng tunog na ito, ang dragon ng apoy ay kumaibot at bumagsak sa mga piraso ng apoy bago kay Fan Shanlo. Hindi na siya nagatubili at pumasok siya sa pagbukas ng pinto. Pagkapasok niya, dahan-dahang isinara ang pinto. Nang mangyari ito, sa kuwebo sa tuktok ng bundok, isang batang babae na nasa edad 30 na may suot na puting dawis na kasuotan ay biglang nagbukas ng mga mata. Ang batang babae ay kamangha-mangha at kayang magpabilis ng tibok ng puso ng sinumang makakita sa kanya. Ang kanyang mga kilay ay katulad ng buwan ng bagong buwan, ang kanyang mga mata ay parang phoenix, at may ilang kumikislap na 5 bituing palamuti sa kanyang noo na nagpapaganda sa kanyang itsura. Tila siya ay simpleng tumingin sa unahan, at ang kanyang divine sense ay lumabas patungo sa silid na bato sa ibaba. Ngunit hindi pumasok ang kanyang divine sense. Bumalik ito pagkatapos mag-scan. Ito ang unang pagkakataon na dumaan si Luer dito mula nang bumalik siya sa sekta. Mabuti para sa kanya na makalimutan na ang mga bagay na nakakabahala sa kanya. Ang batang babae na ito ay ang guro ni Fan Shanlo. Sa kabilang panig ng batang babae, isang babaeng may hitsurang kahawig ni Fan Shanlo pero mas malamig. Kilala rin ni Wang Lin ang babaeng ito, siya ay si Fan Shanmeng. Nanginginig ang kanyang pilikmata at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip ng ilang saglit, bumantong hininga siya at isinara ang mga mata upang magpatuloy sa pagkultibasyon. Sa loob ng silid na bato sa ibaba ng bundok, naramdaman ni Fan Shanlo ang alon ng init mula sa kuweba at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ang bagay na ito ay pangalawa lamang. Isang kalooban ng apoy mula sa lahat ng panig ng kuweba ang dumating, nagdulot ng malakas na presyon. Ang sinumang pumasok ay masasapawan ng presyon na ito. Kailangan nilang umupo muna at mag-adjust sa presyon. Huwag masyadong magpapalalim sa silid na bato. Matagal na akong hindi pumunta rito at dito na lang kita hihintayin, habang nagsasalita si Fan Shanlo, isang ulap ng usok ang lumabas mula sa kanyang manggas. Lumitaw si Wang Lin sa tabi niya. Pagkapasok ni Wang Lin, ang init sa paligid ay tumulak patungo sa kanya. Ngunit bago pa man siya makarating, ininhil ni Wang Lin ang alon ng init. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang ininhale niyang alon ng init ay naging fire essence na nag-nourish sa kanyang katawan. Tunay ngang ito ang pangunahing ugat. Ang alon ng init dito ay katumbas ng higit sa 100 ng mga sangay, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ito ang lugar na hinahanap niya. Habang tinitingnan ng silid na bato, hindi ito parisukat, at hindi rin talaga isang silid na bato. Isang mahabang piraso ito kung saan ang mga pader sa paligid ay pula. Habang lumalalim ka, lalong kumikislap ang pula. Bawat 10 talampakan ay isang bagong antas, at may kabuuang 370 talampakan. Makikita mo ang pinakamahusay na lugar na tumutugma sa iyong pangangailangan.
Pagkalipas ng ilang sandali, halos basang-basa na si Fan Shanlo sa pawis at umupo siya sa harap ng pinto. Maaari kang umalis pagkatapos ng 3 araw. Malamang ay magtatagal pa ako dito. Kung gagawin mo iyon, hindi naman makakaapekto sa iyo kung magdulot ako ng ilang pagbabago. Ipinagpalit ni Wang Lin ang kanyang mga kamay kay Fan Shanlo at pumasok sa kalaliman ng silid. Sa isang saglit, umabot siya sa higit sa 200 talampakan. Sa sandaling siya'y bumangon, isang malakas na alon ng apoy ang pumulibot sa kanya ngunit agad na naabsorb ito. Sa isang hakbang pa, si Wang Lin ay naruroon na sa 370 talampakan na kalaliman ng kuweba. Dito matatagpuan ang pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Umupo si Wang Lin at walang alinlangan na ipinatong ang kanyang kamay sa lupa. Sa puntong ito, siya ay nasa pangunahing fire vein upang saluhin ang fire essence at kalooban nito. At ang paggawa nito sa gitna ng mga powerhouse ng dakilang soul sect ay katulad ng paghugot ng ngipin mula sa bibig ng tigre. Pinanood ni Fan Shanlo ang pagpunta ni Wang Lin sa kalaliman ng kuweba. Ang mas mataas na temperatura mula sa mga pader ay nagpadilim sa kanyang paningin. Matapos ang matagal na sandali, huminga siya ng malalim at isinara ang kanyang mga mata upang magsimula ng cultivation. Habang si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay kumikislap at inilagay ang kanyang mga kamay sa lupa. Ang mga alon ng fire essence ay damaloy patungo sa kanyang mga kamay at pumasok sa kanyang katawan. Ang katawan ni Wang Lin ay unti-unting napapalibutan ng apoy, at 3 araw pagkatapos, ang kanyang aura ay nawala. Naging isa siya sa earth fire vein at napakahirap ng matukoy. Sa puntong ito, unti-unting kumalat ang kanyang divine sense patungo sa ilalim ng silid na bato, patungo sa pangunahing earth fire vein. Ang katawan ni Wang Lin ay puspos na ng fire essence, kaya't ang pag-absorb ng higit pa ay hindi makakatulong upang makumplito ang kanyang essence through body. Ang kailangan niyang gawin ay devourin ang kalooban ng earth fire vein. Tanging sa pamamagitan ng pagdevour sa kaloobang iyon at pagiging Panginoon ng apoy sa Heavenly Bull Continent, makukumpleto ang kanyang fire essence through body. Dapat magtagumpay ako ngayon. Ang divine sense ni Wang Lin ay naging kanyang essence through body sa earth fire vein. Bagamat ang ulo nito ay nanatiling mula sa vermilion bird, na mukhang kakaiba, ang essence at kalooban ng apoy na nagmumula dito ay nakakagimbal. Sa tulong ng kanyang divine sense, nakita ni Wang Lin na ang pangunahing earth fire vein ay isang walang katapusang dragon ng apoy na nakahiga sa kailaliman ng lupa. Naglalabas ito ng isang sinaunang aura ng pagkabulok, na parabang ito ay umiral ng hindi mabilang na taon at nabuo ng pangunahing earth fire vein. Wala itong katalinuhan, tanging kalooban lamang. Ang kaloobang ito ay katulad ng kapangyarihan ng langit at patuloy na nagbibigay ng presyon kay Wang Lin. Ang mga mata ng essence true body ni Wang Lin ay kumislap at nagpakita ng malamig na ngiti. Hindi lamang siya umiwas, ngunit habang papalapit ang kalooban, nagsimula siyang mag-devour dito. Devourin ang kaloobang ito. Nourishin ang sariling kalooban. Buuin ang sarili niyang kalooban ng apoy. Habang siya ay nagde-devour, ang buong pangunahing earth fire vein ay kumilos. Pagkatapos, isang mas malakas na kalooban ng apoy ang biglang sumek, para bang nais nitong durugan si Wang Lin. Ngunit hindi ito ang tunay na katawan ni Wang Lin, ito ang kanyang essence true body. Kaya't hindi lamang hindi ito nagdulot ng abala sa kanya, kundi pinapayagan pa siya nitong mag-devour ng mas marami. Ang kanyang ulo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang baba ay hindi na mula sa vermilion bird makikita na ang balat. Ang pagbabago na ito ay nagdulot kay Wang Lin ng sigla. Sundan ng kaloobang ito patungo sa ulo ng kaluluwa ng pangunahing earth fire vein. Kung maabsorb ko ang kalooban doon, makukumpleto ang aking essence true body. Alam ni Wang Lin na mahalaga ang oras, kaya't hindi siya nag-atubili. Sinundan niya ang pangunahing earth fire vein papasok sa kailaliman ng lupa. Pupuntahan niya ang ulo ng kaluluwa ng pangunahing earth fire vein. Kailangan niyang kumpletuhin ang pagbuo ng kanyang essence true body bago pa man siya matuklasan ng mga powerhouses ng dakilang soul sect, kundi mawawala ang lahat. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 araw. Binuksan ni Fan Shanlo ang kanyang mga mata. Hindi na niya naramdaman ang presensya ni Wang Lin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumayo siya at naglakad palabas ng silid na bato. Pagkatapos umalis si Fan Shanlo, walang sinuman ang pumasok sa silid na bato o nakapansin sa pag-iral ni Wang Lin, ngunit pansamantala lang ito. Ang divine sense ni Wang Lin ay patuloy na bumababa sa ilalim ng lupa habang kinakaharap ang walang katapusang presyon mula sa kalooban ng apoy. Tinatahak niya ang direksyon ng pinagmumula ng kalooban na siyang ulo ng earth fire vein na parabang nakikipagkarera siya laban sa oras. Lumipas ang isa pang 3 araw. Sa dapit hapon ng 3 araw, si Wang Lin ay bumaba ng hindi alam na distansya sa ilalim ng lupa. Nakikita na niya ang ulo ng kaluluwa ng earth fire vein. Ang ulo na ito ay daan-daang libong talampakan ng laki. Mukha itong sinauna, at pati ang hininga nito ay puno ng pagkabulok. Ang essence true body ni Wang Lin ay dumaan patungo sa ulo ng dragon.
Sa sandaling pumasok siya, ang pangunahing kaluluwa ng dragon ng pangunahing Earth Fire Vein ay kumaibot at naglabas ng isang nakakagimbal na sigaw. Ang sigaw na ito ay kumalat patungo sa ibabaw at nagdulot ng pagyanig ng vein. Ang bundok sa itaas ay gumalaw, malalaking bato ang nahulog, at isang matinding dagat ng apoy ang kumalat mula sa bundok. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng batang babae sa kuwebo sa tuktok ng bundok. Agad niyang ipinadala ang kanyang divine sense at pinapalibutan ng bundok. Anong lakas ng loob! Ang batang babae ay tumakbo papunta sa bundok at dumating sa ibaba ng bundok sa isang iglap. Pumasok siya sa kuweba at binuksan ang pulang pinto ng silid na bato. Sa sandaling pumutok ang pinto, ang katawan ni Wang Lin, na nasa 370 talampakan ng layo, ay napapalibutan ng apoy. Isang puwersa ng pagsuso mula sa ibaba ang hamatak sa kanyang katawan patungo sa pangunahing Earth Fire Vein sa ibaba. Gusto mong tumakas. Ang mukha ng batang babae ay puno ng intensyon ng pagpatay. Kabanata 1823 Pagkakamali ng batang babae. Handa si Wang Lin sa posibilidad na balang araw ay mapansin siya ng batang babaeng nasa unang yugto ng Void Tribulant na nasa tuktok ng bundok. Nang kumilos ang batang babae, ang bahagi ng orihinal na kaluluwa na iniwan ni Wang Lin sa kanyang katawan ay gumamit ng apoy upang hilahin ang kanyang katawan patungo sa kanyang essence true body. Habang bumababa, ang apoy ay pumulibot sa kanya, ngunit hindi siya nakakaramdam ng init. Ito ay dahil ang kanyang fire essence true body ay naunang pumasok at sumipsip ng marami sa kalooban ng apoy. Kung hindi makakaya ng katawan ni Wang Lin ang init pagkatapos na umalis ang kanyang essence true body. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa nakapasok ang kanyang katawan sa lupa hanggang dumating ang batang babae. Puno ng galit at pagnanasa sa pagpatay ang mga mata ng batang babae. Malinaw niyang naramdaman na may isang tao na sumisipsip ng kalooban mula sa pangunahing Earth Fire Vein nang walang tigil. Dahil dito, nagkaroon ng matinding galit sa kanyang puso. Maglakas loob kang magsagawa ng ganitong taktika sa harap ko. Nagpapakamatay ka. Tumungo ang batang babae at agad dumating sa 370 talampakan sa loob ng kuweba. Isang hakbang at sinundan niya si Wang Lin sa ilalim ng lupa. Mabilis na umusad ang dalawa pababa. Habang nanginginig ang lupa, ang pulang bundok ay malapit ng gumuho. Isa-isa nang lumipad ang mga disipulo at tumungala sa gumugulong pulang bundok. Nasa gitna ng mga disipulo si Fan Shanlo. Alam niyang may kinalaman ito kay Wang Lin, kaya't ngumingiti siya ng mapait sa kanyang puso. Naalala niya kung paano, saan man magpunta si Wang Lin, nagiging sanhi siya ng isang malupit na pagbabago. Si Fan Shanmeng ay kabilang din sa mga tao. Nang makita niyang nanginginig ang bundok, kumislap ang kanyang mga mata at tumingin siya kay Fan Shanlo. Bunso, ikaw ang nagdala ng dayuhan sa silid na bato, ang tinig ni Fan Shanmeng ay umabot kay Fan Shanlo sa isip nito. Bagamat ikaw ang ate ko, huwag mong gawing magaan ang iyong pananalita. Ginamit mo ako sa loob ng cave world ng maraming taon, at ngayon sinusubukan mo akong ibintang. Wala ka bang konsensya? Ang mga mata ni Fan Shanlo ay matalim na tumingin kay Fan Shanmeng, malamig ang tingin. Hindi niya malilimutan na kahit ang kanyang ate ay ginamit siya upang subukang manipulahin si Wang Lin sa cave world. Ang sandaling iyon ng panganib ay nag-iwan ng lamig sa kanyang puso at gumising sa kanya. Tahimik na nag-isip si Fan Shanmeng at hindi na nagsalita pa. Habang nanginginig ang pulang bundok, kumalat ang aura ng mga makapangyarihang cultivator mula sa dakilang soul sect. Ang nakakatakot na divine senses ay pinalibutan ng pulang bundok. Ang bundok na ito ay isang pangunahing tuktok lamang ng dakilang soul sect, at ang dakilang soul sect ay may kabuuang 49 na pangunahing tuktok. Bagamat hindi lahat ng tuktok ay may cultivator na nasa unang yugto ng Void Tribulant, ipinapakita nito kung gaano kalakas ang dakilang soul sect. Sa kailaliman ng pangunahing Earth Fire Vein, ang katawan ni Wang Lin ay pinalibutan ng apoy at mabilis na bumababa. Habang hinahabol siya ng batang babae, puno siya ng galit na nais siyang patayin. Ngunit ang Earth Fire Vein ay naglalaman ng kalooban ng essence true body ni Wang Lin, kaya't siya'y parang isdang nasa tubig, mabilis na kumikilos. Samantalang ang batang babae ay nahirapan dahil sa kalooban ng Fire Vein at nahirapan gamitin ang buong lakas. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay hindi lumalapit habang sila ay papalapit sa pangunahing Earth Fire Vein. Sa pinakailalim ng Earth Fire Vein, sa ulo ng dragon, ang essence true body ni Wang Lin ay nakaupo at sumisipsip ng kalooban ng Dragon Soul nang walang tigil. Walang oras si Wang Lin upang mag-isip ng ibang bagay. Ang tanging naiisip niya ay ang sumipsip ng kalooban ng apoy. Habang siya ay sumisipsip, ang pangunahing Dragon Soul ay umungol ng sakit. Ang baba ng essence true body ni Wang Lin ay naging ganap na tao at hindi na mukhang vermilion bird. Patuloy itong nag-extend, umabot sa kanyang bibig at nabuo ang kanyang mga labi. Tila nagmamadali ang essence true body ni Wang Lin. Mas mabilis, sumipsip pa ng higit. Sigaw niya sa kanyang puso. Ang Dragon Soul ay umungol at ang katawan nito ay patuloy na kumikilos.
Ang sakit na dulot ng pagsipsip ay nararamdaman ng Dragon Soul ang malupit na panganib ng kamatayan. Habang ang katawan nito ay umiikot, kumalat ang shockwave sa lahat ng direksyon. Nagdulot ito ng pagyanig sa buong dakilang Soul Sect. Lalo na ang pulang bundok na gamulong at nagkabasag ang tuktok ng bundok. Isang dagat ng apoy ang biglang sumabog patungo sa langit na parang nais sunugin ang kalangitan. Dahil sa pagbabagong ito, ang mga disipulo ng dakilang Soul Sect ay agad na napansin at nagsimula ng umatras. Ano ang nangyayari? Baka may pumunta sa pangunahing Earth Fire Vein. Ang mga sigaw ay kumalat at dumami ang mga disipulo ng dakilang Soul Sect na dumating. Malinaw na naramdaman ng batang babae sa ilalim ng lupa ang pagbabago sa ibabaw. Mukha siyang malungkot at ang kanyang magandang mukha ay nagtakip ng yelo. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa tumatakas na si Wang Lin at inunat ang kanyang kanang kamay upang bumuo ng isang seal. Isang bronzeng salamin ang lumitaw sa kanyang kamay. Ancient mirror daw pattern, magbago ka at maging anino ng kalangitan at lupa, patayin ng taong iyon. Inihampas ng batang babae ang kanyang kanang kamay at ang ancient mirror ay kumislap ng maliwanag. Isang malaking halaga ng itim na gas ang lumabas mula sa salamin at nagbukas ng isang mukhang multo. Isang malakas na sigaw ang narinig at ang maltong mukha ay mabilis na sumugod patungo kay Wang Lin. Sa isang kisap mata, halos kalahati ng distansya ang nalampasan nito. Patuloy itong lumalapit at sa isang kisap mata ay nasa ilalim ng 300 talampakan na siya mula kay Wang Lin. Nahati ang isipan ni Wang Lin. Isa ay nasa Essence True Body upang sumipsip ng kalooban ng apoy, at ang isa naman ay nasa kanyang katawan upang makatakas mula sa batang babae. Nang ang maltong mukha ay nasa 300 talampakan na, agad na lumingon si Wang Lin at kumislap ng malamig ang kanyang mga mata. Ang ghostly face spell ng dakilang Soul Sect, ang mga talukap ng mata ni Wang Lin ay kumurap at mabilis siyang kumilos. Ang mga ripples ay umalingaw at siya ay naglaho na parang wala. Sa sandaling siya ay nawala, ang maltong mukha ay damapo at sumipsip sa lugar kung nasaan si Wang Lin. Ang mga tunog ng kulog ay narinig mula sa ilalim ng lupa. Nang dumating ang batang babae at tumigil sa lugar na iyon, hindi niya maiwasang magukit ng kunot sa noo. Ito ay, habang nag-iisip, tinitigan niya ang lupa at naramdaman ang muling paglitaw ni Wang Lin sa kailaliman ng lupa. Naiisip ko na kayang mag-teleport ni Wang Lin sa loob ng pangunahing Earth Fire Vein, kaya't hindi ko siya pwedeng maliitin. Sinubukan din ng batang babae mag-teleport sa ilalim ng kalooban ng pangunahing Earth Fire Vein ngunit hindi ito nagtagumpay. Bagamat nagulat siya sa kakayahan ni Wang Lin, hindi niya ito itinuring na malaking bagay. Hindi siya nag-teleport noon. Ibig sabihin, tiyak ay may kabigatan ang kanyang teleportation. Gusto kong makita kung ilang beses pa siya makakapag-teleport. Damabos ng malamig na hininga ang batang babae at inihampas ang kanyang kamay. Muling lumitaw ang maltong mukha at dinala siya patungo sa kailaliman ng lupa upang habulin si Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na bumababa. Tuwing malapit ng makahabol ang maltong mukha at ang batang babae, siya ay magte-teleport papalayo. Ngunit hindi siya pumupunta diretso patungo sa kanyang Essence True Body kundi bahagyang ibang direksyon. Dahil dito, bagamat mahirap mapansin, nagiging ganap na magkaibang direksyon ang tinatahak niya. Ang Essence True Body ni Wang Lin ay nasa isang medyo ligtas na estado habang ang kanyang katawan ay pinapalibog ang batang babae, kaya't walang nakakagambala rito. Mas lalo itong nagiging mabilis sa pagsipsip. Dahan-daang nabuo ang ilong ng Essence True Body ni Wang Lin habang patuloy niyang sinisipsip. Ang pangunahing Earth Fire Vein ay nag-struggle ng walang tigil, ngunit hindi nito mapipigilan ang pag-absorb ni Wang Lin sa kanyang True Essence Body. Wala itong kinalaman sa level ng cultivation, ito ay isang pagsipsip sa pagitan ng dalawang uri ng apoy. Malinaw na hindi kayang tumagal ng pangunahing Earth Fire Vein laban kay Wang Lin. Bilang resulta, ang mga mata ng Essence True Body ni Wang Lin ay nagbago mula sa mga mata ng Vermilion Bird at naging dalawang mata ng tao. Ang mga mata na ito ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, makikita ang dalawang apoy na sumisik mula sa mga mata. Ang kaluluwa ng Earth Fire Vein ay maglalabas ng malalakas na alon tuwing ito ay magsusumpong. Ang lupa ay nanginginig at ang malalakas na tunog ng kulog ay naririnig. Ang Essence True Body ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal, at sa isang sigaw, ang kanyang noo ay nagbago mula sa Vermilion Bird patungo sa tunay na balat. Sa sandaling mabuo ang kanyang ilong, mga mata, at noo, isang kalooban ang lumitaw sa loob ng kanyang Essence True Body. Bagamat bagong panganak, mabilis itong lumago habang sinisipsip ni Wang Lin ang kaluluwa ng pangunahing Earth Fire Vein. Mula sa malayo, ang True Essence Body ni Wang Lin ay ganap ng nagbago mula sa noo pababa. Tanging ang tuktok ng kanyang ulo at buhok ang nagkaroon pa rin ng itsura ng Vermilion Bird. Ang buhok ay malinaw na mga mahahabang mga balahibo ng Vermilion Bird. Kung ang buhok na lang ang natitira, kumpleto na ang aking Essence True Body. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ngunit sa sandaling ito, dahil sa sobrang paglaban ng Earth Fire Vein na nagdudulot ng malupit na panginginig,
huminto ang batang babae sa paghahabol kay Wang Lin at lumabas mula sa maltong mukha. Nagbago ang kanyang ekspresyon ng ilang beses bago niya kinagat ang kanyang mga labi. Pagkakamali. Ang taong ito ay may avatar na mas malalim pa. Ginamit niya ang orihinal na katawan upang akitin ang aking atensyon, at habang hinahabol ko siya, hindi ko namalayan na iniwasan ko ang kanyang avatar. Dapat ay tumigil na ang panginginig ng pangunahing Earth Fire Vein habang hinahabol ko siya, ngunit lalo pa itong lumakas. Buwisit. Ang batang babae ay nag-react at ang kanyang kalooban ng pagpatay ay lalong lumakas. Pinili niyang itigil ang paghahabol sa orihinal na katawan ni Wang Lin at pumasok sa kailaliman ng pangunahing Earth Fire Vein upang habulin ang kanyang Essence True Body. Nang tumigil ang batang babae sa paghahabol at magbago ng direksyon, agad itong napansin ni Wang Lin. Nagpakita siya ng isang malamlam na ngiti. Ang dahilan kung bakit iniwan niya ang orihinal na katawan sa silid na bato, bukod sa hindi nito kayang tiisin ang init bago pa man makumplito ang Essence True Body, ay upang mailigaw ang mga humahabol. Ngayon, matagumpay niyang naantala ito ng saglit. Kabanata 1824 Kalooban ng pangunahing apoy. Hindi ibig sabihin na ang batang babae ay tanga. Kung iba ang nakapansin ng problema sa Earth Fire Vein at nakita ang isang tao na balot ng apoy na tumatakas mula sa silid na bato, tiyak na iisipin nilang siya ang may problema. Natural lang na habulin nila ang taong yun at tiyak na may maiiwasang bagay. Pagkatapos ng lahat, bihira ang mga perpektong tao sa mundong ito. Kahit na si Wang Lin ay makaranas ng kaparehong bagay, mahirap para sa kanya na agad na matanto na ito ay isang panlilinlang. Bihira para sa batang babae na matukoy ito ng mabilis. Pinili niyang itigil ang paghabol at tumakbo patungo sa kailaliman ng Earth Fire Vein. Nang madama ito ni Wang Lin, ngumiti siya ng malamig. Ngayon, may dalawang kalooban sa loob ng Earth Fire Vein. Isa ay ang Dragon Soul, ang may-ari ng Earth Fire Vein, at ang isa ay ang kanyang Fire Essence True Body. Ngayon, ako na ang aatake. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Hindi niya papayagan na may makagambala sa proseso ng pagsipsip ng kanyang Essence True Body. Isa itong malaking pagbabago para sa kanyang essence at sa kanya. Bilang isang tao na mula sa Cave World patungo sa Immortal Astral Continent, ito ay isang malaking dagdag na lakas. Nagkaroon ng mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay naglaho sa isang kisap mata. Habang ang batang babae ay tumatakbo, pinalibutan ng ghostly face, mabilis siyang nakagalaw. Habang siya ay gumagalaw, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam at mabilis na gumalaw sa gilid ng walang pag-aalinlangan. Sa isang kisap mata, isang sinag ng dugo ang dumaan sa kanyang katawan at tinusok ang ghostly face. Ito ay dumaan sa kanya at sumabog sa Earth Fire Vein sa unahan. Isang dugo na espada. Ang espada ng dugo na ito ay naglalabas ng napakabigat na intensyon ng pagpatay at naglalaman din ng kaunting aura ng Ancient Dao. Pagkatapos makita ang espada ng dugo, ang ekspresyon ng batang babae ay lubhang nagbago. Ang Blood Slaughter Sword, isa sa 7 espada ng Ancient Dao. Hindi ka isang cultivator. Ang batang babae ay lumingon at nakita ang espada ng dugo na kumikislap muli. Nagkaroon ng mga ripple sa direksyon ng tinahak ng espada ng dugo at lumabas si Wang Lin. Blood Slaughter Sword, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nakuha niya ang pamamana ni Yemo ngunit kulang siya ng kaliwang mata, kaya't hindi kumpleto ang mga alaala. Alam lang niya na ibinigay ng Emperor ng Ancient Dao ang espada kay Yemo, at hindi niya alam ang pangalan nito. Pagkatapos lumabas, hindi nagsalita si Wang Lin kundi itinutok ang kanyang daliri sa langit. Ang mga pagsabog ng 7 kulay ng liwanag ay lumitaw sa itaas niya at nagtipon upang bumuo ng isang 7 kulay na lansete. Ang lansete ay tumakbo patungo sa batang babae. Nagbuga ng malamig na hininga ang batang babae at ipinagpag ang kanyang kanang kamay. Ang ghostly face sa harapan niya ay umungol at tumakbo patungo sa 7 kulay na lansete. Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang 2 puwersa. Ang 7 kulay ng liwanag ay hindi kayang tumagal. Ang ghostly face ay nilamon ito at tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang intensyon ng pagpatay ay lumitaw sa mga mata ng batang babae habang tumatakbo siya patungo kay Wang Lin, kasunod ang ghostly face. Dahil ikaw mismo ang dumating, manatili ka. Isang malamig na tinig ang umabot sa loob ng Earth Fire Vein at pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Humakbang si Wang Lin pabalik at pinaikot ang kanyang manggas. Ang golden print ni Zuan Luo ay lumitaw at pinigilan ng ghostly face. Ang malakas na aura mula sa golden print ay naglalaman ng isang bahagi ng lakas ni Zuan Luo. Agad nitong nilapitan ng ghostly face, at sa isang pagsabog, ang ghostly face ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw at naglaho bago kay Wang Lin. Ang gintong liwanag ay kumislap at ang golden print ay tumakbo patungo sa batang babae. Nang makita ng batang babae ang golden print, huminga siya ng malalim. Ang mga mata niya ay sumikip at bigla siyang tumigil. Kasabay nito, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at umatras siya, muling naglaho pabalik sa Earth Fire Vein. Kasabay ng kanyang pag-urong, ang gintong liwanag ay kumupas at tumigil ang print sa paggalaw.
Nawala ito kasama ang espada ng dugo. Huwag nang habulin. Wala akong galit sa dakilang soul sect. Kailangan ko lang gamitin ang pangunahing Earth Fire Vein upang magtanim ng isang spell. Ang tinig ni Wang Lin ay umabot sa isip ng batang babae pagkatapos niyang umalis. Nakatayo lang ang batang babae at tahimik na nagmuni-muni. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang aura ng Grand Empyrean sa loob ng print, at ito ay ikinakatakot siya. Ang aura na iyon ay nagpatibay sa kanya ng maraming mga bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, ang lamig sa kanyang mga mata ay muling lumitaw. Anong pakialam kung may kayamanang ibinigay ng isang Grand Empyrean? Ang taong ito ay may blood sword, na kabilang sa Ancient Dao Clan. Kaya't kitang-kita kung sino ang Grand Empyrean. Bagamat malakas ang mga Grand Empyreans ng mga sinaunang kaharian, hindi nila kami kayang kontrolin, mga Celestial kami. Kahit na mali ako at ang Grand Empyrean sa likod niya ay isang Celestial, gumawa siya ng hakbang laban sa pangunahing Earth Fire Vein ng dakilang Soul Sect, kaya't tama lang napatayin ko siya. Bukod pa rito, hindi ko siya papatayin, pinipigilan ko lang siya, hindi ganoon kasama ang mga Grand Empyreans. Ang batang babae ay bulong habang itinaas ang kanyang ulo at tumakbo patungo muli sa pangunahing Earth Fire Vein. Malakas ang personalidad ng batang babae, at ang kasalukuyang level ng kanyang cultivation ay malaki ang kaugnayan sa kanyang personalidad, kaya't hindi siya basta-basta sumusuko. Bagamat nagulat siya sa Golden Print, nagdesisyon siya ng matindi. Hindi ito kasing lakas ni Duching. Sa ibang bahagi ng pangunahing Earth Fire Vein, nadama ng essence true body ni Wang Lin ang galaw ng batang babae at napabuntong hininga siya. Ang mga cultivators na tunay na pumasok sa Void Tribulant Stage ay mga determinadong tao. Ang isang kayamanang ginawa ng isang Grand Empyrean ay hindi basta-basta makakapagpahinto sa kanila. Kung hindi siya titigil, makikita natin kung sino ang mas mabilis. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging matatag at siya ay naglaho. Habang patuloy na sumisipsip ang essence true body ni Wang Lin sa pangunahing Earth Fire Vein, ang pakikibaka mula sa dragon ay hamina. Tanging ang buhok ng essence true body ang natira bilang mga balahibo, ngunit sa puntong ito, ang itim na buhok ay lumitaw sa mga ugat. Ang itim na buhok na ito ay tila pinalilibutan ng isang madilim na liwanag na kumakalat. Kapag natapos ito, magiging buo na ang essence true body. Dahan-dahan lumipas ang oras. Hindi alintana ng essence true body ni Wang Lin ang anumang mga panlabas na panganib at nakatutok lamang sa pagsipsip ng pangunahing Earth Fire Vein. Nakikipagtagisan siya ng oras upang mabuhay. Kung dumating ang batang babae bago pa man mabuo ang kanyang essence true body, mawawala ang lahat ng pagsusumikap ni Wang Lin. Mahirap makakita ng pagkakataong tulad nito. Patuloy ang kanyang orihinal na katawan sa pagpapakita sa batang babae, gamit ang mga spell upang pigilan siyang magpatuloy. Ngunit pagkatapos gawin ito ng ilang beses, hindi na pinansin ng batang babae siya at tumakbo patungo sa kailaliman ng Earth Fire Vein. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang oras. Lumalapit na ang batang babae. Ang kaluluwa ng pangunahing Earth Fire Vein ay hamina na. Ang kanyang paghiyaw ay unti-unting hamina at ang katawan niya ay tila unti-unting kalmado. Ngunit ito ay panlabas lamang. Ang mga mata nito ay naglalabas ng kumikislap na liwanag. Bigla itong naglabas ng malakas na paghiyaw at ang kalmadong katawan ay muling gumalaw. Sa paghiyaw na iyon, ang higanting Dragon Soul ay napalibutan ng dagat ng apoy at nagsimulang magbawas ng laki ng mabilis. Mula sa kanyang walang katapusang laki, siya ay lumiit sa 100,000 talampakan, 10,000 talampakan, 1,000 talampakan, 100 talampakan. Sa ilalim ng presyon ng pagliit ng katawan, ang Dragon Soul ay naglabas ng pinakamalakas na paglaban. Mula sa 100 talampakan, lumiit ito sa 50 talampakan, 30 talampakan, 10 talampakan. Ang sobrang pag-ikot na ito ay nagdulot din ng pagsikip ng kanyang kalooban. Sa huli, ito ay lumiit sa isang apoy na kasing laki ng isang kamao. Sa sandaling tinanggal ng essence true body ni Wang Lin ng dragon, ang kamao ng apoy na binuo ng dragon ay tumama ng diretso sa noo ng essence true body ni Wang Lin. Sa isang malakas na pagsabog, ang kamao ng apoy ay tumama sa noo ng essence true body at pumasok dito. Sa sandaling pumasok ang kamao ng apoy sa essence true body ni Wang Lin, nagsimulang mag-alog ang kanyang divine sense. Parang siya ay naging isang mortal na naglalaban sa isang malupit na dagat habang mag-isa sa isang bangka. Isang napakabigat na kalooban ang bumaba, sinusubukang lipulin ang divine sense ni Wang Lin upang sakupin ang essence true body. Ang kaloobang ito ay kalooban ng apoy ng dragon. Iniwan ito ang katawan nito, at sa desperadong pakikibaka, pumasok ito sa essence true body ni Wang Lin. Sisikapin itong sakupin ang essence true body ni Wang Lin. Magiging sisidlan ito ng kalooban ng dragon. Ang kaloobang ito ay labis na makapangyarihan, at ito ay naging isang dambuhalang kamay na tutunguhin ang pagdurog sa divine sense ni Wang Lin. Ang kaloobang ito ay puno ng paglaban at isang hindi matitinag na kalikasan. May mga alingaw mula dito na parabang kinakalaban ng langit. Vaguely, nakita ni Wang Lin ang isang liwanag at naramdaman ang init.
Ang kombinasyon ng liwanag at init ay bumuo ng apoy ng mundo. Ang kalooban ng apoy ay naisunugin ang lahat, pati na ang sarili nito. Naglalaman ito ng kaunting kabaliwan pati na ng isang hindi matitinag, nakakalaban na kalooban na susunugan ang buong mundo. Nais nitong sunugin ang divine sense ni Wang Lin at lahat ng bagay hanggang sa maging abo. Apoy. Ang pinagmulan ng aking pagkaunawa sa apoy ay hindi ang vermilion bird kundi ang puso ng kandila na kumikinig sa hangin ngunit patuloy na nagsisindi. Ang hangin ay umaalon at nais patayin ang kandila, kaya't maglalaho ito at magiging usok. Ngunit tuwing humihip ang hangin, ang kandila ay lumalaban at nanginginig ng matindi. Ayaw nitong mamatay, ayaw nitong maging usok. Ang fire essence na aking, Wang Lin, naunawaan ay ang kalooban na iyon. Ang kalooban ng apoy ng kandila. Ang kalooban ng aking daan. Ito rin ang kalooban ng aking pakikibaka sa buong buhay ko laban sa langit. Maglakas loob ka bang puksain ang aking kalooban? Kaya mo bang puksain ito? Ang essence true body ni Wang Lin ay binuksan ng kanyang mga mata, at puno ito ng apoy. Sumigaw siya habang ang kanyang divine sense sa loob ng essence true body ay lumaban sa kalooban ng dragon ng apoy. Tumanggi itong magbigay. Tulad ng kandila, tulad ng apoy ng kandila. Kabanata 1825 Walong senyales ng Celestial Ancestor. Ang hiyaw na ito ay umalingaw sa loob ng pangunahing Earth Fire Vein, at tila puno ito ng determinasyong labanan. Mula sa malayo, narinig ito ng batang babae at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa likod niya, sinusundan siya ng orihinal na katawan ni Wang Lin. Patuloy silang lumalalim sa ilalim ng lupa, magkasunod. Sa kanilang paglalakbay, lubusang binabaliwala ng batang babae si Wang Lin at tumakbo siya ng buong bilis. Ang level ng kultibasyon ni Wang Lin ay malayo sa kanya, kaya't hindi niya ito mapipigilan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang stop spell. Gayunpaman, hindi pa niya nagagamit ang spell na iyon. Kailangan itong gamitin sa pinakamahalagang sandali upang magkaroon ng pinakamalaking epekto. Habang lumilipad ang batang babae ng mabilis, palapit siya ng palapit kay Wang Lin's essence true body. Kumalat ang kanyang divine sense at nakita ang lahat ng bagay. Nang makita niya ang essence true body ni Wang Lin, labis siyang nagulat. Ito ay isang essence true body. Talaga bang ginagamit niya ang Earth Fire Vein upang makagawa ng Fire Essence True Body? Napanganga ang batang babae at nanginig ang kanyang katawan. Ang kanang kamay na nakatago sa kanyang manggas ay hindi namamalayan na nanginginig. Ang panginginig na iyon ay hindi mas mahina kaysa nang kunin ni Wang Lin ang Grand Empyrean Treasure. Sa katunayan, mas matindi pa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakita ng isang Grand Empyrean, ngunit nakakita na siya ng isang Essence True Body ng ilang beses. Ang ninuno ng Great Soul Sect, ang kagalang-galang na Green Bull, ay mayroon ding Essence True Body. Malinaw na alam ng batang babae kung gaano kahirap gumawa ng isa at kung gaano ito kalakas. Akala niya ay makikita lamang niya ang isang Essence True Body sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na makikita ang isang pang-ibang-iba na Essence True Body dito. Walang duda, dinala niya ako papalayo. Walang duda, gusto niyang maglakbay papunta sa kailaliman ng Earth Fire Vein. Walang duda, dumating pa rin siya dito kahit may treasure mula sa isang Grand Empyrean. Lahat ng ito ay dahil nais niyang bumuo ng isang Essence True Body na sobrang hirap gawin, halos isang alamat na. Ang mukha ng batang babae ay naging mapatla at ang lamig ay pumutok mula sa kanyang mga mata. Alam niya ng marami tungkol sa Essence True Bodies dahil pinapangarap niyang magkaroon ng isa. Naiintindihan niyang kapag nabuo na ang Essence True Body, guguho at mawawala ang Earth Fire Vein. Hindi ko siya papayagan na magtagumpay. Nagngalit ang mga ngipin ng batang babae. Hindi man dahil sa pagkawasak na dulot ng natuyong Earth Fire Vein o dahil sa matinding pagkainggit sa kanyang puso, ayaw niyang payagan ng Essence True Body na ito na mabuo. Damyugo siya at ang kanyang katawan ay nagsanib sa dugo. Sa isang kisap mata, kumilos siya ng 10 beses na mas mabilis kaysa dati at tumakbo patungo sa Essence True Body ni Wang Lin na parang anino. Matapos magbigay ng hiyaw ng kalooban ng Essence True Body ni Wang Lin, bumagsak ang kalooban ng Dragon Soul. Kinontrol ng kalooban ni Wang Lin ang huling resistensya ng Dragon Soul at bumagsak. Nang bumagsak ang kalooban ng Dragon Soul, kinontrol ni Wang Lin ang kalooban at nagsimulang lumunin ang natitirang kaluluwa ng dragon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Habang umuugong ang kalabog, kumalat ang divine sense ni Wang Lin sa lahat ng direksyon. Bahagya niyang narinig ang isang malungkot na hiyaw mula sa kailaliman ng lupa sa ilalim ng Earth Fire Vein. Nang pumasok ang hiyaw sa kanyang isipan, kakasimula lang niyang sumipsip ng natitirang apoy mula sa Dragon Soul. Ang hiyaw ay tila umuugong na parang kulog sa kanyang isipan at nagkaroon ng ilusyon. Ang kanyang paningin ay lumabo, at nang magka-clear, siya ay nasa kalawakan. Ang kalawakang ito ay tila sobrang laki at parang walang hanggan. Wala siyang katawan habang nakatayo at nakatingin sa paligid ng walang kaalaman. Hindi niya alam kung nasaan siya.
Habang naguguluhan, isang malakas na kalabog ang umabot mula sa malayo. Nang lumingon siya, lumaki ang mga mata ni Wang Lin. Nakakita siya ng isang toro. Isang higanting toro na napapaligiran ng yelo na kayang magyelo ang mga bituin mismo. Napakalaki nito at parang walang katapusan ng laki. Nagpakita ito sa kalangitan at umatungal. Isang hindi mailarawang pakiramdam ng takot ang kumalat mula sa katawan nito at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang katawan ni Wang Lin ay tila nagyayelo at pati ang kanyang mga pag-iisip ay tila bumabagal. Hindi pa siya nakakita ng ganitong nakakakilabot na hayop sa buong buhay niya. Ang aura na nagmumula sa hayop na iyon ay hindi na kayang labanan ng isang pick na 7-colored celestial sovereign. Heavenly Bull. Ang dalawang salitang ito ay biglang sumulpot sa isipan ni Wang Lin kasama ang mga bulong-bulungan at alamat tungkol sa Heavenly Bull Continent. Pinatay ng Celestial Ancestor ang isang dayuhang toro at ginawa nitong isang kontinente ang katawan nito. Ang kaluluwa nito ay nakatambay dito at ang lugar na ito ay tinawag na Heavenly Bull Continent. Dumating ang mga mortal at ang mga cultivator upang magtayo ng mga sekta. Pagkalipas ng maraming taon, naging bahagi ito ng 72 kontinente ng Celestial Clan. Nanginginig ang puso ni Wang Lin. Nang sumulpot ang alamat sa isipan ni Wang Lin, isang gintong liwanag ang kumikislap sa ibabaw ng Heavenly Bull. Habang ang gintong liwanag ay bumalat sa kalangitan, isang figure na may suot na robe ng emperador at korona ay nagpakita. Sa sandaling sumulpot ang figure, kumilos ang kalawakan. Isang hindi mailarawang celestial energy ang sumabog at nakipagbanggaan sa malamig na aura. Ang mundo ay yumanig, at isang nakamamanghang tanawin ito. Celestial Ancestor. Hindi na kailangang mag-isip pa ni Wang Lin. Batay sa mga alamat, agad niyang nalaman na ang taong hindi niya makita ay ang legendaryong Celestial Ancestor. Baka naman pagkatapos kong lamunin ang kalooban ng Dragon Soul, ang mahina na hiyaw mula sa ilalim ng lupa ay nagbalik sa akin sa panahon ng pinagtibay ng Celestial Ancestor ang Heavenly Bull. Pero ang Heavenly Bull ay sinasabing may kinalaman sa apoy, bakit yelo ang lumabas? Nang makita ito, nanginginig ang puso ni Wang Lin. Pagkatapos sumulpot ng figure sa robe ng emperador, muling umatungal ang Heavenly Bull. Ang tunog ng crackling ay umalingaw habang ang yelo ay mabilis na kumalat sa buong Heavenly Bull. Ang nakakatakot na puwersang ito ay hindi kayang labanan ng isang pick 7-colored celestial sovereign. Marahil tanging si Zuan Luo lamang ang may kakayahang lumaban dito ng buo. Habang ang yelo ay bumabalot sa kalangitan, itinataas ng figure sa robe ng emperador ang kanyang kamay na may 5 daliri patungo sa langit at pinindot pababa. Kasabay nito, isang maharlikang tinig ang umabot. Walang level na celestial Dao, extreme fire Dao. Pagkatapos magsalita, isang berdeng usok ang lumabas mula sa mga daliri ng taong nakasuot ng robe ng emperador. Ang usok ay paikot-ikot sa kanyang mga daliri, bumuo ng 9 na singsing, at pagkatapos ay lumipad patungo sa Heavenly Bull sa kalangitan. Habang lumalaki ang 9 na singsing ng usok sa kanyang paglipad sa kalangitan, mabilis na tumama ito sa Heavenly Bull. Ang unang singsing ay tumama sa ice aura ng Heavenly Bull, at kaagad na nawala ang aura ng yelo. Ang pangalawang singsing ng usok ay dumaan sa yelo at tumama sa Heavenly Bull. Ang natitirang 7 singsing ay isa-isa ding dumaan. Lumaban at umatungal ang Heavenly Bull ngunit hindi nakawala sa mga singsing ng usok. Nang dumating ang pang-9 na singsing ng usok, nawala na ang lahat ng ice aura ng Heavenly Bull. Sa halip, isang napakabigat na apoy ang sumak at ginawang parang apoy na toro ang Heavenly Bull. Para sa paglapastangan sa aming Celestial Clan, ang iyong parusa ay ang katawan mo ay maging lupa, ang iyong kaluluwa ay maging espiritu, ang iyong mga buto ay maging ugat, at ang iyong kaluluwa ay ipagpapasok sa ilalim ng Immortal Astral Continent para mapreserba ng maraming taon. Ang Heavenly Bull ay umatungal ng isang malungkot na hiyaw at ang kanyang katawan ay bumaba upang bumuo ng isang walang katapusang kontinente. Mabilis na sumulpot ang mga bundok mula sa lupa, at ang mga buto ng Heavenly Bull ay naging veins. Sumak ang walang katapusang apoy at ang mga buto ng Heavenly Bull ay naging earth fire veins. Sa ilalim ng lupa, ang kaluluwa ng Heavenly Bull ay pinigilan doon. Tanging ang isang hindi mapatawad na hiyaw ang naririnig mula sa kalaliman ng lupa, ngunit tila walang nakakarinig nito. Matapos makita ni Wang Lin ang lahat ng ito, ang kanyang paningin ay naging malabo. Nang magka-clear muli ang kanyang paningin, bumalik siya sa earth fire vein. Sa isang sandali, parang naririnig pa niya ang hiyaw ng Heavenly Bull mula sa kalaliman ng lupa. Hindi pa nawawala ang pagkalito sa kanyang mga mata nang mabilis na nagbago ang buhok ng kanyang Essence True Body at naging itim. Halos natapos na ang pagbuo ng Essence True Body ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, isang malupit na dugo ang kumidlat sa harap ng Essence True Body ni Wang Lin. Sa loob ng liwanag ng dugo ay isang maganda at batang babae. Nang makita niyang mabilis na nabubuo ang buhok ng Essence True Body ni Wang Lin, nag-alala siya. Ang puot ay sumat sa kanyang mga mata at inilunsad ang spell upang sirain ang Essence True Body na malapit ng mabuo.
Ang mga ripples ay umalingaw sa likod ng batang babae at lumabas ang orihinal na katawan ni Wang Lin. Sa sandaling handa ng maglunsad ng atake ang batang babae, isang matalim na pagningning sa mga mata ni Wang Lin. Ang stop spell na matagal nang inihanda na hindi niya nagamit ay biglang pumutok. Stop spell. Itigil ang kalangitan at lupa, itigil ang lahat ng spell, itigil ang isipan, itigil ang lahat. Ito ang stop spell ni Wang Lin. Hindi lang nito pinipigilan ng katawan. Sa sandaling nagamit ang stop spell, tumigil ang katawan ng batang babae sandali at na-interrupt ang kanyang spell. Sa sandaling iyon, damyugo si Wang Lin at nagsimula ang mga tunog ng pagputok sa kanyang katawan habang isang malaking halaga ng mistang dugo ay sumabog mula sa loob niya. Ngunit hindi siya nag-atubiling magpatuloy. Ngunit hindi niya inatake ang batang babae. Nagtapos siyang mag-isip na may protection na treasure siya. Direkta siyang nag-teleport papunta sa batang babae patungo sa lugar kung saan naruroon ang essence true body niya at natapos muli ang kanyang origin soul. Kasabay nito, ang buhok ng essence true body ni Wang Lin ay natapos sa pagbuo ng buong itim na buhok. Isang malupit na aura ang pumutok mula sa essence true body ni Wang Lin. Sa sandaling ito, natapos ang pagbuo ng fire essence true body ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng batang babae ay kumurap at ang kanyang katawan ay bumangon. Maski na nag-fuse na ang iyong avatar at orihinal na katawan, hindi pa rin sapat. Nanginginig ang puso ng batang babae. Hindi pa siya nakakita ng spell na makakapigil sa kanya tulad nun. Ang spell na ito ay may malalim na pinagmulan. Hindi ito basta na bagay na maaari niyang matutunan. Nang mag-charge siya patungo kay Wang Lin, biglang tumingala si Wang Lin at itinaas ang kanyang kanang kamay. 8 level na Celestial Dao, Extreme Fire Dao. Wala siyang bloodline mula sa Celestial Ancestor, ngunit mayroon siyang ibang mga pamamaraan. Kabanata 1826 Nakakatakot na Avatar. Ikaw na sa ikaw na. 8th level Celestial Dao, Extreme Fire Dao. Ito ang makapangyarihang spell na ginamit ng Celestial Ancestor upang silyuhan ng Heavenly Ball. Isang bahagi ng origin soul ni Wang Lin ay bagong nakalabas mula sa ilusyon, ngunit siya ay nanatiling nasa isang trance. Nang magsanib siya sa kanyang katawan, nanatili siya sa trance, at ang tanging bagay sa kanyang isipan ay ang Extreme Fire Dao spell na ginamit ng Celestial Ancestor. Nang magsalita si Wang Lin, ang anino ng kanyang essence true body ay lumitaw. Mula sa malayo, mukhang dalawang Wang Lin ang nakatayo sa harap. Napakakakaiba ng itsura nito. Ang essence true body ay gawa sa apoy, kaya nang ito ay lumitaw, isang alon ng init ang kumalat. Ang espasyo sa paligid niya ay tila umiikot. Ang essence true body ni Wang Lin ay naglalaman din ng isang makapangyarihang kalooban. Ang kaloobang ito ay kalooban ng apoy, ang Panginoon ng apoy. Habang itinataas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinutok ito sa batang babae, tinutok din ng kanyang essence true body ang batang babae. Kasabay nito, isang piraso ng berdeng gas ang lumitaw sa mga daliri ni Wang Lin at ng kanyang essence true body. Ang berdeng gas ay sobrang gone at hindi ito makikita ng malinaw maliban kung titigan ng mabuti. Dahan-dahan itong pinalibutan ng daliri ni Wang Lin, parang gusto nitong ikulong ang daliri niya ng isang beses. Kasabay nito, isang malakas na presyon ang nanggaling kay Wang Lin at sa kanyang essence true body. Ang presyon ay kumalat at agad nagbago ang ekspresyon ng batang babae. Malinaw niyang naramdaman ang dugong nasa katawan niya na nanginginig. Ang kakaibang pagbabagong ito ay nagdulot ng mga tunog ng pagsabog mula sa kanyang katawan. Anong spell ito? Kayang yumanig ng dugo ko sa katawan ko. Lumiit ang mga pupil ng dalaga at mabilis niyang pinaghugpong ang kanyang mga kamay upang bumuo ng isang seal. Ang 36,000 na mga pores sa katawan niya ay naglabas ng itim na usok na pinalibutan siya, at naging 36,000 na mga mukha ng multo. Ang armadong mga mukha ng multo ay dumagsa patungo kay Wang Lin upang pigilan ang spell na nagdulot ng takot sa kanya. Halos sabay na lumabas ang berdeng gas mula sa kanang daliri ni Wang Lin, at sa pagitan ng Immortal Astral Continent at ang Cave World, binuksan ni Wang Lin ang mga mata ng kanyang avatar na nasa loob ng stone shell. Itinaas din nito ang kanyang kanang kamay, at lumabas din ang berdeng gas mula sa daliri nito. Ang berdeng gas ay mabilis na umikot sa paligid ng kanyang daliri ng isang beses. Kasabay nito, sa kailaliman ng Earth Fire Vein, parehong naramdaman ni Wang Lin at ng kanyang essence true body ang isang makapangyarihang enerhiya mula sa batas ng Immortal Astral Continent. Habang ang army ng 36,000 multo na mukha ay papalapit, ang berdeng gas ay patuloy na umikot sa daliri ni Wang Lin. Sa sandaling ito, isang berdeng smoke ring ang kumalat mula sa daliri ni Wang Lin. Palaki ito at tumama patungo sa army ng 36,000 multo na mukha. Ang isang nagniningas na smoke ring ay lumitaw din sa daliri ng essence true body ni Wang Lin at lumipad patungo sa army. Isang spell, at doble ang epekto. Ito ang pinaka-obvious at direktang paraan upang magpalakas ng isang tao. Ang smoke ring ni Wang Lin ang unang lumipad at tumama sa 36,000 multo na mukha na lumabas mula sa mga pores ng katawan ng batang babae.
Isang malakas na kalabog ang umalingaw at maraming ripples ang kumalat sa buong lupa. Rumble, 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 rumble. Ang tunog ng kulog ay halos hindi maririnig, at nagsimulang magrinig ang mga sigaw. Ang 36,000 multo na mukha ay nagsimulang magingay at nagsisigaw ng nakakatakot habang bumagsak sa ilalim ng smoke ring ni Wang Lin. Ang smoke ring ay dumaan sa mga mukha ng multo at tumama sa batang babae. Ang batang babae ay nanginginig at mabilis na umatras. Kinagat niya ang kanyang dila at sa mukha ng dugo upang makabuo ng isang 3 paa na figure na kamukha niya. Ngunit hindi ito ang kanyang origin soul kundi isang bagay na ginawa ng batang babae gamit ang isang napakadelikadong paraan. Paglabas ng 3 paa na maliit na figure, naglabas ito ng isang matalim na sigaw. Ang sound wave ay tumama sa smoke ring na dumaan sa 36,000 multo na mukha. Isang malakas na pagsabog ang narinig, ang smoke ring ay bumagsak at ang 3 paa na maliit na figure ay nawala. Isang malupit na impact ang tumama kay Wang Lin at sa batang babae. Si Wang Lin na may katawan ng ancient daw ay napuwersang umatras ng ilang hakbang. Damyugo siya ngunit hindi magmukhang hamina, sa halip ay punong-puno siya ng galit at puot. Ang lakas ng katawan mo, para labanan ang impact mula sa pagkolaps ng spell ko. Tumigil din ang batang babae at nagdugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kung wala ang Essence True Body, magiging mahina siya, ngunit ngayon ay kumpleto na ang Essence True Body. Ang smoke ring na nilikha ng kanyang Essence True Body ay dumaan sa impact at lumipad patungo sa batang babae. Ang eksenang ito ay nagdulot ng kalungkutan sa batang babae. Naiintindihan niya ang Essence True Body, at ang paglaban sa isang may ganitong katawan ay parang paglaban sa 2 tao. Habang papalapit ang smoke ring, nagngingit-ngit ang batang babae at itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang asul na payong ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Naglabas ng bursts ng celestial energy ang payong. Nang lumitaw ito, kahit ang lupa ay parang gumalaw. Isang nakakatakot na aura ang nagmula sa payong na ito. Hindi ordinaryo ang payong na ito. Mabilis na itinaas ng batang babae ang payong. Malaki ito at kayang takpan ng buong katawan niya. Ang smoke ring na ginawa ng Essence True Body ni Wang Lin ay sumalubong sa asul na payong. Ang tunog ng kulog ay muling narinig at ang lupa ay nag-ugong ng malakas. Ang vibrations ay umabot hanggang sa ibabaw, at ang buong Great Soul Sect ay kumilos. Pati ang mga bundok sa paligid ng Great Soul Sect ay nanginginig, at mga bitik ay sumabog mula sa lupa. Bumagsak ang smoke ring, ngunit nang ito ay bumagsak, isang matalim na sigaw na parang may nasaktan ang lumabas mula sa asul na payong sa kamay ng batang babae. Ang sigaw na iyon ay mula sa espiritu ng payong. Habang umaabot ang rumble, isang crackling sound ang sumunod habang ang payong ay punit at naging asul na liwanag at pinilit na bumalik sa katawan ng batang babae. Masakit sa puso ng batang babae ang nangyari sa payong, kaya mabilis siyang umatras. Ang mga mata niya kay Wang Lin ay puno na ng higit pang galit. Ang mukha ni Wang Lin ay medyo mapotla. Ang Extreme Fire Daw spell na ginamit niya habang siya ay nasa trance ay hindi kumain ng maraming enerhiya mula kay Wang Lin o sa kanyang Essence True Body. Ngunit naramdaman niyang ito ay kumain ng lakas mula sa kanyang avatar sa Void. May mataas na pag-asa si Wang Lin para sa avatar niyang iyon sa hinaharap, kaya't ayaw niyang magkaroon nito ng anumang pinsala. Napakabagsik ng lakas ng Celestial Ancestor. Isang ring lang ng berdeng gas habang ako ay nasa trance at kaya kung makipagtagpo sa isang void tribulant na babae sa unang yugto. Kung makakagawa ako ng 2 rings, hindi siya makakalaban sa akin. Ngunit, ang spell na ito ay kumakain ng lakas mula sa avatar ko. Kaya naman, ganun ito kalakas. Alam ni Wang Lin na ang avatar niya ay isang napaka-misteryosong nilalang. Kung tama ang kanyang hula, sa hinaharap, magiging katulad ang avatar ng Celestial Ancestors at Ancient Ancestors. O maaaring sabihing ipinanganak sila gamit ang parehong paraan. Bagamat hindi pa siya kayang magtagpo sa Celestial o Ancient Ancestors ngayon, sa tamang panahon, magiging malupit ang avatar niya. Ito ang kanyang pinakamalaking asero. Hindi kayang mamaster ni Wang Lin ang 8th level Celestial Daw ng Celestial Ancestor sa kanyang kasalukuyang level ng cultivation. Marahil tanging ang Grand Empyrean lamang ang makakagawa ng ganitong bagay. Ang dahilan na kaya niyang magamit ito ay dahil sa avatar niya. Ang avatar niya na nagbigay kahulugan sa spell matapos makita ito ng orihinal na katawan ni Wang Lin, at ang kaalaman na ito ay ibinalik sa orihinal na katawan. Kaya't nagawa ni Wang Lin na gamitin ang ultimate spell na nagsil sa Heavenly Bull. Sa siyam na rings, kaya nitong isil ang Heavenly Bull. Kaya nitong isil ang isang Grand Empyrean. Ngunit, malayo pa ang avatar niya sa pag-abot sa antas na iyon. Ang mga pag-iisip na ito ay mabilis na dumaan sa isipan ni Wang Lin. Sa mga sandaling ito, ang batang babae ay nag-urong at inalis ang kanyang asul na payong, ang mata niya kay Wang Lin ay puno ng nakamamatay na galit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap, at isang malamig na hiyaw ang tumakas mula sa kanya.
Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinaikot ito sa void. Ang essence true body niya ay gumalaw din at pinaikot ang kamay. Ang buong Earth Fire Vein ay yumanig. Ang pangunahing Earth Fire Vein ay masyadong malaki, at kahit na nawala ang Dragon Soul, hindi ito malalanta agad. Habang ikinokontrol ni Wang Lin ang kanyang kamay, ang Fire Essence ay dumaan papasok sa kanyang katawan. Ang buong Earth Fire Vein ay yumanig at isang makapangyarihang dagat ng apoy ang sumabog. Ang dagat ng apoy ay masyadong malaki, kaya't ang pulang bundok sa Great Soul Sect ay agad na nagsimulang magsunog. Ang apoy ay lumabas mula sa paligid ng lupa. War Spirit Print. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang lahat ng natirang apoy mula sa Earth Fire Vein ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon upang maging isang dambuhalang palad na tatak ng apoy. Kasabay nito, ang essence true body ni Wang Lin ay gumalaw at isang mas malaki na palad ng apoy ay lumitaw sa likod niya. Habang itinutulak ni Wang Lin ang kanang kamay paabante, ang malaki at maliit na palad ng apoy ay lumipad patungo sa batang babae. Hindi na naghintay si Wang Lin sa resulta, isang hakbang ang tinahak, ripples ang naramdaman at siya'y biglang nawala. Ang lupa ay nagyugyug at ang dagat ng apoy ay pumutok. Ang malalakas na tunog ng kulog ay naririnig, at ang isang maliit na bahagi ng Heavenly Ball Continent ay nanginginig, ipinapakita ang takot sa puso ng maraming cultivators. Ang isang galit at matalim na hiyaw mula sa isang babae ay umalingaw sa ilalim ng lupa. Sa mga sandaling iyon, si Wang Lin ay sumanib na sa mundo at ginamit ang spatial bending upang lumitaw sa Heavenly Mountain na nasa labas ng Great Soul Sect. Ang essence true body ng apoy ay nabuo. Bagamat hindi pa nagbago ang level ko ng cultivation, doble na ang aking lakas. Bagamat hindi ko pa kayang makipaglaban sa isang cultivator ng Void Tribulant sa unang yugto, mayroon na akong lakas upang ipagtanggol ang sarili ko. Kung isang buhay at kamatayan na sitwasyon, kung gagamitin ko ang Ancient Dao, no Celestial at Extreme Fire Dao, kaya kung patumbahin ang isang Void Tribulant cultivator, pero malaki ang magiging presyo. Habang nakatayo si Wang Lin sa bundok, kumislap ang kanyang mga mata. Ang ripples ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at maghahanda ng umalis. Munting kaibigan, dumating ka sa aking Great Soul Sect bilang bisita, at aalis ka na ba ngayon? Isang matandang boses ang umalingaw mula sa likod ni Wang Lin. Kabanata 18:27 Tatlong salita. Walang gulat si Wang Lin, para bang alam niyang lalabas ang boses na iyon. Pagkatapos lumabas ng boses, humarap si Wang Lin. Habang pabagsak ang nyebe, isang matandang lalaking may puting buhok at nakasuot ng robe ng dawist ang nakaupo sa nyebe at nakatingin sa kanya. Mukhang matagal nang naruroon ng matandang lalaki, naghihintay kay Wang Lin. Para bang alam niyang lilito si Wang Lin dito nang gamitin niya ang spatial bending sa Earth Fire Vein. Ang mga mata ng matanda ay malinaw at puno ng walang katapusang karunungan. Tiningnan niya si Wang Lin na para bang kaya niyang basahin ang isip nito. Sa sandaling tumingin siya kay Wang Lin, si Wang Lin ay nagsimulang mag-absorb ng matanda. Biglang sumikip ang mga mata niya ngunit mabilis ding bumalik sa normal. Ang mga mata ng matandang ito ay naglalaman ng essence. Hindi ito ang kanyang orihinal na katawan kundi isang essence true body. Ito ang unang pagkakataon ni Wang Lin na makakita ng ibang essence true body maliban sa kanya. Maliwanag na ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki. Ang junior ay bumabati sa kagalang-galang na Green Bull. Nananatiling kalmado si Wang Lin habang binubuo ang kanyang mga kamay. Tiningnan ng essence true body ni esteemed Green Bull si Wang Lin at dahan-daang nagsalita, "Ipakita mo ang iyong essence true body? Hayaan mo makita ito ng matandang ito." Tumaas ang kilay ni Wang Lin at kumislap ang apoy sa kanyang kaliwang mata. Isang anino ang lumitaw sa likod niya at naging kanyang essence true body. Mukhang eksaktong kopya ni Wang Lin at nakatingin din sa essence true body ni esteemed Green Bull. Habang ang dalawang essence true body ay nagtinginan, tumayo si esteemed Green Bull. Isang nakakatakot na aura ang kumalat at bumalot sa Heavenly Mountain. Ang asul na nyebe ay tinangay ng malakas na hangin. Talagang ang isang essence true body, sa buhay ko, maliban sa sarili ko, ikaw ang pangatlong tao na nakita kong may essence true body. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at hindi nagsalita. Biglang nagsalita ang essence true body ni esteemed Green Bull, "Ang pangalan mo ay Wang Lin." Nananatiling kalmado si Wang Lin, para bang hindi siya nagulat na alam ng matandang ito ang kanyang pangalan. Kilala siya ni Fan Shanmeng, kaya't hindi na nakagugulat na kilala siya ng matandang ninuno ng Great Soul Sect. Kalmado niyang sinabi, "Ako nga." Ang mga lumalabas mula sa Cave World, talaga namang hindi basta-basta, nagbuntong hininga ang essence true body ni esteemed Green Bull. Sumak ang mga mata ni Wang Lin at nagtanong, "Nais ko sanang malaman, anong essence ang bumuo sa essence true body ni Senior?" Ngumiti ang essence true body ni esteemed Green Bull. Hindi siya naiinis sa tanong ni Wang Lin kundi ngumiti. Ang essence true body ng matandang ito ay binuo mula sa malamig na essence, ito'y lamig, hindi tubig, naiintindihan mo ba? Nakakunot ang noo ni Wang Lin at matamang pinagmasdan ang essence true body ng matanda ng matagal bago sumagot.
Ang lamig ay isang aura at ang tubig ay pisikal. Ngumiti si Esteemed Green Bull at tiningnan si Wang Lin ng may hindi maikling paghanga. Nalaman ko agad nang pumasok ka sa Great Soul Sect Formation. Napanood ko na pumasok ka sa pulang bundok, nakita ko ang iyong pagkikita kay Fan Shanlo, napanood ko ring nilapnos mo ang pangunahing Earth Fire Vein. Nabuo mo ang Fire Essence True Body dito sa aking Great Soul Sect, kaya't ibig sabihin ay may tadhana tayo. Dahil tayo ay may tadhana, hindi kailangang magmadali. Wang Lin, maging isang elder sa aking Great Soul Sect. Paano? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin, ngunit hindi siya nagsalita. Tiningnan siya ni Esteemed Green Bull at nagsalita, sa Immortal Astral Continent, maliban na lang kung magtatayo ka ng sarili mong sekta, kailangan mong makipag-alyansa sa isang sekta upang magpatuloy sa paglago. Maaari mong tanggihan ng alok, ngunit sooner or later, haharapin mo rin ang desisyong ito. Ang aking Great Soul Sect ay isa sa 9 na sekta at 13 puok sa Eastern Continent. Maging elder ng aking sekta at bibigyan kita ng iyong sariling tuktok at kuweba. Lahat ng kailangan mo ay ibibigay ng Great Soul Sect, at basta matugunan mo ang mga pangangailangan, maaari mong matutunan ng anumang Dao spell ng Great Soul Sect. Paano? Napakaakit ng sinabi ni Esteemed Green Bull. Hindi siya nagbanta kay Wang Lin at hindi alintana ang mga nangyari, ang pagkasira ng Earth Fire Vein, ang laban kay babae sa Earth Vein, at ang malaking apoy sa Great Soul Sect. Ngunit habang hindi pinapansin ni Esteemed Green Bull ang mga bagay na ito at tila hindi nagmamalasakit, lalong naintindihan ni Wang Lin ang hindi nakikitang presyon. Gayunpaman, nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin at kalmado ang kanyang puso. Matagal na niyang isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng mangyari pagkatapos niyang pumasok sa Great Soul Sect. Kabilang na dito ang mga pag-iingat laban kay Esteemed Green Bull. Nang magupo si Wang Lin at hindi pa dumating ang tunay na katawan ng matanda kundi ang Essence True Body lamang, agad niyang nahulaan ang tunay na layunin nito. Upang gamitin ang Essence True Body upang tuksuhin ang puso ni Wang Lin. Lahat ng sinabi ay warm-up lamang, ang tunay na alok ay hindi pa naipapahayag. Nakita na nag-iisip pa si Wang Lin, muling nagsalita ang Essence True Body ni Esteemed Green Bull. Bukod pa rito, ako ang magiging pinakakatutulong sa iyo dahil parehong tayo ay may Essence True Body. Maaari ko silang ituro sa iyo ang lihim ng Essence True Body. Naghihintay si Wang Lin para dito at biglang kumislap ang kanyang mga mata. Ngunit nanatili siyang tahimik at hindi tumanggi o sumang-ayon. Tiningnan niya ang Essence True Body ni Esteemed Green Bull. Ibibigay ko sa iyo ang isang insenso ng oras upang mag-isip. Ibinangon ni Esteemed Green Bull ang kanyang kamay at nagtipon ng nyebe sa paligid upang bumuo ng isang insenso. Tahimik itong nasunog at dahan-daang natunaw. Wala itong kaibahan sa isang tunay na insenso. Dahan-daang lumipas ang oras. Makalipas ang ilang sandali, kalahati na lamang ng nyebe na insenso ang natira, at biglang nagsalita si Wang Lin. Paano mo nalaman na lilito ako dito matapos akong umalis? Ang aming Great Soul Sect ay may Dao spell na tinatawag na Soul Eye Dao. Ang spell na ito ay makakapag-divine ng maraming bagay, maraming tao sa Immortal Astral Continent, at marami sa kanila ang may mga paraan upang mag-divine. Sa aming Celestial Clan, ang Imperial Teacher sa Imperial Capital ang pinakamahusay. Sa lakas ng isang tao, pagdating sa divination, kaya niyang tapatan ng 3 Imperial Teacher mula sa 3 ancient na bansa. Ang Soul Eye daw ng aming Great Soul Sect ay isang sulyap lamang sa landas ng divination. Hindi ito nakatuon sa pag-divine ng iba, kundi ang pagbabago sa sarili upang mahirapan ang iba na mag-divine sa iyo. Kung nais mong matutunan ito, maaari kitang turuan, malapit na ang oras, naghihintay ako sa iyong desisyon. Ngumiti ang tunay na katawan ni Esteemed Green Bull habang nagsasalita. Tiningnan ni Wang Lin ang nyebe na insenso na malapit nang matapos at kumislap ang kanyang mga mata. Humakbang siya pabalik at ang kanyang Essence True Body ay humakbang din. May mga ripples na sumabog at bigla siyang nawala mula sa Heavenly Mountain. Hindi pinigilan ni Esteemed Green Bull ang kanyang biglaang paggalaw, at hindi man lang nagbago ang ekspresyon nito. Napanood niya si Wang Lin na mawala at bahagyang umiling. Kung ikaw nga ang taong tinutukoy ng ninuno nang pumili siyang magtayo ng Great Soul Sect sa pangunahing Earth Fire Vein, babalik ka bago matapos ang pagsunog ng insenso. Mayroon akong spell at impormasyong kailangan mo, ngunit kung hindi ka babalik, hindi ka na. Habang bumubulong, isinara niya ang kanyang mga mata. Bihirang natira ang insenso, at dahan-dahan nitong natunaw. Malayo mula sa Heavenly Mountain, sa isang lugar sa Heavenly Bull Continent na tatagal ng 1 buwan kay Wang Lin upang makarating, may isang bundok na natatakpan ng berdeng kagubatan. Nag-echo ang mga ripple sa kalangitan at si Wang Lin ay naglakad palabas. Ang mga bundok ay punong-puno, at ang mga ito ay irregular na hugis. Ang hanay ng mga bundok ay masikip at walang katapusan, isang klasikong uri ng teritoryo sa Heavenly Bull Continent. Soul Eye Dao, kung totoo ang spell na ito, maaari ko itong subukan upang malaman. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tiningnan ang paligid. Wala siyang nakitang kakaibang bagay.
Bagamat marami ang mga buhay na nilalang sa paligid, wala sa mga ito ang nagdudulot ng panganib sa kanya. Malakas ang hangin dito, at kapag hamampos ito sa kagubatan sa bundok, nagiging magandang tunog ang mga dahon. Lumiko si Wang Lin at malapit nang umalis, ngunit napansin niyang parang may nakita siya. Bigla siyang tumingin pababa sa bundok. Karaniwan ng lupa, parang walang kakaibang nangyayari. Ngunit biglang sumikip ang mga mata ni Wang Lin at naramdaman ang pangangilabot sa katawan. Inihagis niya ang kamay at isang malakas na hangin ang tumama sa bundok, na nagpadala sa mga puno. Sa isang iglap, ang bundok at ang mga dumadaang puno ay parang bumuo ng isang salita. Ang salitang iyon ay napakasimple, ito ay, Wang. Matapos magmuni-muni ng matagal, nagningning ang mga mata ni Wang Lin at muling sumanib sa mundo. Nang magbalik siya, malayo na siya, malapit na sa Blue Dragon Sect. Dati nang napuntahan ni Wang Lin ito. Dito niya nakuha ang unang child vein at nakatagpo si Du Qing. Ang lugar kung saan nabuo ang Wang, ay isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Maraming paraan upang ipaliwanag kung bakit nabuo ang isang salita doon. Ngayon, pupunta ako sa isang lugar na napuntahan ko na. Gusto kong makita kung ang milagro ba talaga ay mangyayari. Lumitaw si Wang Lin sa kalangitan at tiningnan ang ilalim. Gayunpaman, ang nakita niya ay nagdulot ng pangangilabot sa kanyang katawan. Ang kanyang isip ay kumulog habang nakatitig siya sa lupa. Dahil sa pagka-wither ng Earth Fire Vein, lumitaw ang mga bitik sa lupa, at ang mga bitik ay bumuo ng salitang Lin. Kailangang tignan mula sa itaas upang makita ang salitang Lin. Matapos maghanap ng matagal, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sigurado siyang ang lahat ng mga bitik na iyon ay biglang lumitaw dito at hindi binago ng sinuman. Nangangahulugan ito na ang mga bitik na ito ay likas na lumitaw. Habang nag-iisip, naglaho si Wang Lin. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumili ng tiyak na target. Siya ay kumilos ng hindi namamaliin. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit napakita siya sa kalangitan sa isang random na bahagi ng Heavenly Bull Continent. Ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat at hindi na niya nakita ang anumang mga salitang ipinapakita ng lupa. Sa ilalim niya ay isang kurbado ng ilog, at ang ilog ay mukhang karaniwan. Wala itong hugis ng anumang salita. Parang nakahinga si Wang Lin ng magaan, ngunit hindi nagtagal, naging seryoso ang ekspresyon niya. Nakita niya ang mga labi ng isang sinaunang, bato na tulay na dating naruroon. Gumuho na ito, at ang mga bahagi lamang sa pampang ang natira. Mayroong isang batong tablet na mukhang may pangalan ng tulay na nakasulat doon. Sa isang kisap mata, dumaan si Wang Lin sa tabi ng batong tablet, at nang silipin ito, siya ay nayanig. Tulay ng pagbabalik, ang bulong ni Wang Lin. Kabanata 1828 Elder ng Great Soul Sect. Bumalik si Wang Lin. Ang tatlong salitang ito ay parang mga kidlat na dumaan sa isipan ni Wang Lin. Nagdulot ito sa kanya ng pag-atras ng ilang hakbang mula sa nasirang tulay. Naging hindi tiyak ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ang sirang batong tablet at unti-unting naging malamig ang kanyang titig. Interesante. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ako ng ganitong kakaibang bagay sa Immortal Astral Continent. Divination na kumakalkula sa daloy ng panahon. Talagang ang interesante ang pamamaraang ito ng divination. Ang Great Soul Sect ba ay may tadhana sa akin? Iniisip ito ni Wang Lin saglit. Huwag ko na lang subukan kung ano ang mangyayari kung mag-teleport pa ako ng ilang beses, pero wala namang kailangang subukan. Kung ito man ay si Esteemed Green Bull o isang makapangyarihang ninunumula sa napakaraming taon na nakaraan, may isang tao na nag-divine na pupunta ako sa Great Soul Sect at sisipsipin ang pangunahing Earth Fire Vein. Ang katotohanan na naghintay sila dito para sa akin ay nangangahulugang gusto nilang makipag-ugnayan sa akin. Nagmuni si Wang Lin sandali at biglang ngumiti. Madali lamang buwagin ang planong ito, pero bakit ko nga ba ito babuwagin? Gusto ng Great Soul Sect na maging isang elder ako at nais kong gamitin ang Great Soul Sect upang matuto patungkol sa Immortal Astral Continent. Umatras si Wang Lin ng isang hakbang. Ang mga ripples ay kumaluskos at siya ay nawala. Ang asul na nyebe na bumabagsak sa Heavenly Mountain ay tila hindi napapagod. Ang nyebe sa bundok ay tinamaan ng sinag ng araw. Ang liwanag ay kumalat at nagbigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na nag-uugnay sa lupa at sa langit. Ang essence true body ni Esteemed Green Bull ay nakaupo sa nyebe. Hindi gumagalaw ang kanyang buhok kahit na tinatangay ng hangin. Isa itong kakaibang tanawin. Sa harap niya, ang insensong stick na binuo mula sa nyebe ay unti-unting natutunaw. Isang maliit na bahagi na lang ang natira. Hindi na magtatagal at ito ay tuluyang matutunaw. Hindi na mamalayan, lumipas ang oras. Sa sandaling ang insenso ay tuluyang natunaw, isang vortex ang nabuo at lumabas si Wang Lin. Sa sandaling tumama siya sa tuktok ng bundok, ang insenso ay natunaw ng tuluyan. Bumalik ka na. Binuksan ng Essence True Body ni Esteemed Green Bull ang kanyang mga mata at ngumiti. Ito ang Soul Eye Spell. Itinaas ng Essence True Body ni Esteemed Green Bull ang kanyang kanang kamay at hinawakan ng kalawakan.
Isang purple jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang jade na ito ay nagbigay ng sinaunang aura, na parang ito ay umiiral na sa napakahabang panahon. Inihagis niya ang jade kay Wang Lin nang hindi naghihintay ng sagot mula kay Wang Lin. Hinawakan ni Wang Lin ang jade at inusisa ito gamit ang kanyang divine sense. Tahimik niyang isinilid ang jade. Tara na, babalik tayo sa Great Soul Sect. Tumayo si Esteemed Green Bull at pinunasan ng niebe mula sa kanyang essence true body. Lumakad siya pasulong at isang 3 talampakang ulap ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ulap ay gawa sa gas at mukhang isang alon ng mabilis na umaalimbakay na hangin. Inapakan ni Esteemed Green Bull ang ulap at mabilis na kumilos pasulong. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling kalmado at siya ay sumunod. Hindi siya sumanib sa mundo kundi naging isang sinag ng liwanag upang sundan si Esteemed Green Bull. Pareho silang mabilis na kumilos at nawala sa likod ng horizon. Maraming pangunahing tuktok sa Great Soul Sect. Ang pulang bundok na konektado sa pangunahing Earth Vein ay isa lamang sa mga ito. Kung titingnan mula sa itaas, makikita ang walang katapusang mga bundok at tuktok na tumusok sa kalangitan. Ang ilan ay napapalibutan ng ulap at may nakakatakot na itsura. Ang iba ay napapalibutan ng isang napakabigat na anino ng isang dambuhalang mukha ng multo na humihiyaw ng tahimik na mga alon na naging ripples na umiikot sa paligid. Ang kabuoang 360 pangunahing tuktok ay bumubuo ng mga ugat ng Great Soul Sect. Ang ilang mga pangunahing tuktok ay malalayo, at ang iba ay malalapit. Ang mga lambak sa bawat hanay ng bundok ay naglalaman ng maraming mag-agarang pavilion, templo, plaza, at kuweba. Ang 100,000 disipulo ng Great Soul Sect ay naninirahan sa mga lambak na ito at nag-aaral ng iba't ibang pamamaraan ng cultivation. Ang Great Soul Sect ay may maraming spells. Bukod sa mga spells na ipinasikat pagkatapos sirain ng maraming sekta sa mga nakaraang taon, marami ring spells ang pwedeng pag-aralan ng mga disipulo ngayon. Sa oras na ito, ang pulang bundok ay nagbago ng buo. Hindi na ito pula at naging madilim na purple. Maraming bitik na ang nakatubo at nasira. Ang batang babae na may-ari ng bundok ay tinatawag na Yanlu. Mukha siyang malungkot at ang kanyang buhok ay bahagyang nakakalat. May isang nakatagong galit sa kanya na maaaring sumabog anumang oras. Sa sandaling nakita ni Wang Lin at Esteemed Green Bull ang mga silhouette sa horizon, tumingin si Yanlu. Nagbago ang kanyang titig at ang mukha niya ay napuno ng galit. Lahat ng disipulo ng Flame Vein Mountain, pakinggan ang aking utos at sundan ng guro upang patayin ang magnanakaw na Samire sa aking bundok. Si Yanlu ay nagbago ng anyo at naging isang sinag ng liwanag na lumipad pasulong na sinundan ng higit sa 100 core disciples. Kasama na rito sina Fan Shanmeng at Fan Shanlo. Sa isang sulyap, ang grupong ito ng guro at mga disipulo ay pawang mga babae at sila ay lahat magaganda. Ang kanilang hugis ay tulad ng phoenix habang lumilipad sila papunta kay Wang Lin at Esteemed Green Bull. Pagbalik sa Great Soul Sect, ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling pareho, ngunit ang kanyang mga emosyon ay malaki ang pagkakaiba. Dati, pumasok siya ng lihim, ngunit ngayon, dumaan siya sa main door. Hindi siya nakipag-usap kay Esteemed Green Bull sa buong biyahe. Nang makita ang Great Soul Sect, parang magsasalita na si Esteemed Green Bull ngunit bigla siyang nakakunot ang noo. Napansin din ni Wang Lin ang dambuhalang phoenix na lumilipad mula sa Great Soul Sect. Ang batang babae ay napakaganda, ngunit puno ng galit. Siya ang may-ari ng pangunahing Earth Fire Vein, at siya yung humabol kay Wang Lin sa ilalim ng lupa. Little thief, sinira mo ang aking bundok. Hindi ko ito palalagpasin. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Yanlu si Esteemed Green Bull na magsalita. Sa kanyang cultivation level, paano niya hindi nakikita ang problema? Dinala siya ng matandang ninuno si Wang Lin, ngunit hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang bisita. Kaagad niyang sinabi ito upang kahit na matanda ang ninuno, kailangan niyang magbigay ng paliwanag. Sa katunayan, siya ay isang elder ng Great Soul Sect. Hindi lang maganda si Yanlu, matalino rin siya. Hindi siya nag-isa, dinala niya ang lahat ng kanyang core disciples. Kung ipagtatanggol siya ng matandang ninuno kay Wang Lin, parang pinapalitan nito ang kanyang faction. Kung nakita ito ng kanyang mga disciples, mapipilitin siyang umalis sa Great Soul Sect. Ito rin ay katulad ng pagsira ng isang tulay. Bukod pa dito, ginamit ni Yanlu ang Phoenix Shadow upang agad na lumitaw, at ang anino ng Phoenix ay malaki. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng Great Soul Sect. Ang kaguluhang ito ay hindi para sa matandang ninuno kundi upang makaakit ng kanyang mga kaibigan at mga elder mula sa ibang mga pangunahing tuktok. Lahat sila ay lumipad palabas mula sa kani-kanilang tuktok. Ang ganitong klase ng pagkilos ay nagsasabi ng isang pampublikong issue. Siya rin ay may katwiran, kaya mahirap para sa matandang ninuno na pumili ng panig. Ang mga pagkilos ni Yanlu ay naglalaman ng mga layunin, nagpapakita ng kanyang pagiging kakaiba. Habang siya ay sumugod, malalakas na aura ang nagsimulang lumabas mula sa mga tuktok ng Great Soul Sect at pumunta sa lugar na ito. Iba-iba ang mga cultivation level ng mga figurinang ito.
Ang pinakamalakas ay nasa early stage ng Void Tribulant at ang pinakamahina ay nasa Spirit Void pa. Salamat sa ninuno sa pagdakip sa magnanakaw na ito. Magnanakaw, gusto kong makita kung saan ka tatakas ngayon. Si Yan Lu ay sumugod kay Wang Lin. Nakita niya ang magandang babae na naging ulo ng isang phoenix at ang dambuhalang tuka nito ay sumugod kay Wang Lin. Mula sa malayo, mukhang isang naglalagablab na phoenix na sumisipsip sa kalangitan. Ang aura ng isang Void Tribulant Cultivator ay sumabog mula sa phoenix, ngunit tila hindi matatag ang kanyang cultivation at malapit ng bumagsak. Halatang nasakta ng magandang batang babae mula sa iba't ibang mga atake ni Wang Lin noong nakaraan. Bukod pa rito, labis siyang nalungkot sa kalagayan ng bundok at puno ng galit na nakasira sa kanyang isipan nang muling magpakita si Wang Lin sa harap niya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng maliwanag. Sa halip na umatras, siya ay ngumiti at ang tawa niya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Dahil nagdesisyon na siyang sumali sa Great Soul Sect at maging isang elder ng Great Soul Sect, kinakailangan niyang ipakita ang kanyang lakas. Alam ng matandang ninuno ng Great Soul Sect na si Wang Lin ay mula sa Cave World at tiyak ay alam ang tungkol sa kanyang Ancient Dao bloodline, kaya hindi na kailangang magpigil si Wang Lin. Kung paano ito tatakpan, iyon ay isang bagay na kailangan na pagdesisyonan ng matandang ninuno. Pagkatapos magdesisyon, si Wang Lin ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang kanang kamay. Bumuo siya ng kamao at tinamaan ang kalawakan ng isang malupit na suntok. God Tremble, Army Formation. Ang suntok na ito ay tumama sa kalangitan, na nagdulot ng kalabog at pagkabaluktot ng langit. Isang dambuhalang vortex ang nabuo at mabilis na umiikot. Para bang ang buong mundo ay umiikot, ang lahat ng bagay ay umiikot, ngunit tanging si Wang Lin lamang ang nanatiling hindi gumagalaw. Sa sandaling lumitaw ang vortex at nagsimulang mag-ikot ang mundo, nahila ang phoenix ni Yan Lu. Ang phoenix ay parang mawawasak dahil sa pagkabaluktot. Noong ginamit ni Wang Lin ang spell na ito laban kay Old Ghost Zon, nasa early stage pa lang ng Void Tribulant si Old Ghost Zon. Ngayon, habang ginagamit ito ni Wang Lin, labis na nakakagulat. Sa sandaling lumabas ang spell na ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng mga elder ng Great Soul Sect. Pati na rin ang mga mata ni Yan Lu ay sumikip. Nakipaglaban siya kay Wang Lin ng ilang round, ngunit hindi pa niya nakita na ginagamit ni Wang Lin ang spell na ito. Ancient Dao Aura. Ito ang aura ng isang cultivator mula sa ancient countries. Ang taong ito. Ang taong ito ay hindi isang cultivator ng aking celestial clan. Siya ay isang tao mula sa ancient countries. Si Esteemed Green Bull ay nagkunot ng noo at iniwas-iwas ang kanyang kanang kamay ng may buntong hininga. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa lugar na ito at tinakpan ng Ancient Dao Aura ni Wang Lin upang hindi ito maramdaman ng iba. Demonic spell, the fiery wind turns into a mountain. Habang nakatayo si Wang Lin, ang kanyang puting buhok ay sumasayaw, na nagpapakita ng kanyang kamahalan. Inilabas niya ang kanyang kamay upang bumuo ng isang palad at inihagis ito. Kabanata 1829 Ang patay na kaluluwa ng Heavenly Bull. Sa isang alon na ito, ang anino ng phoenix na nakapalibot kay Yan Lu ay gumuho. Isang naglalagablab na hangin ang lumabas mula sa baluktot na espasyo at bumuo ng 8 haligi ng usok sa paligid ni Wang Lin. Ang mga malulungkot na hiyaw ay umabot mula sa mga haligi ng usok at bumalot sa buong lugar. Ang mga 8 haligi ng usok ay hindi na natiling nakatigil kundi umiikot sa paligid ni Wang Lin tulad ng isang bagyong. Lumipad ang mga ito patungo kay Yan Lu at pinalibutan siya. Ang mga kalabog ng kulog ay umalingaw sa buong kalupaan. Ang mga elder ng Great Soul Sect na nasa paligid ay nakita lahat ito at naging seryoso. Ang spell ni Wang Lin ay talagang nakakagulat. Pati sila ay nakaramdam ng kabigatan sa puso nang makita nila ito. Ito ay isang purong Ancient Dao spell, ganap na naiiba mula sa aking Celestial Clan. Ang karamihan sa mga Ancient Dao spell ay hindi ipinapakita ang buong lakas nito sa isang saglit, kundi sumusunod sa isang serye ng mga kombinasyon bago sumabog ang buong kapangyarihan nito sa huling sandali. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay masyadong sensitibo. Bakit kaya siya dinala ng matandang ninuno? Ang cultivation ng taong ito ay mukhang ordinaryo, ngunit sa spell na ito, kahit ako ay kailangang umatras, kung ako'y magpapabaya, tiyak ay mamamatay ako. Ang mga cultivator mula sa ancient countries ay may kamanghamanghang mga katawan. Ang kanyang lakas pisikal ay tiyak na kakaiba. Ang buhok ni Yan Lu ay magulo. Siya ay pinalibutan ng 8 haligi ng usok na bumuo ng isang firestorm. Ang lahat ay madilim at ang ugong sa kanyang mga tainga kasama ng puwersa ng pagsipsip ay nagpaparamdam sa kanya na parabang ang kanyang katawan ay babagsak. Isang pakiramdam ng buhay at kamatayan ang pumasok sa kanyang puso. Ano ba siya? Ang smoke ring spell ay nakakagulat na, pero hindi ko inisip na mayroon siyang ganitong nakakatakot na spell. Huli na nang magsimulang mag-isip si Yan Lu. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at nilunok ang isang bangkos ng dugo. Ang kanyang kamay na parang jade ay bumuo ng isang seal bago hawakan ng dugo at walang awa itong piniga.
Gamitin ko ang aking Essence Blood upang tawagin ang ninuno ng Great Soul Sect, sirain ang Void. Soul Fantasy Origin. Ang tinig ni Yanlu ay matalim at naglalaman ng isang sumisid na lakas. Ang kanyang boses ay tumagos sa firestorm at pumasok sa mga tainga ng lahat sa labas. Nang pisilin ni Yanlu ang dugo, mga hibla ng usok ng dugo ang tumakas mula sa agwat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Agad na nagtipon ang malaking halaga ng usok ng dugo upang bumuo ng isang blood road. Ang blood road na ito ay umaabot sa walang katapusang void at umaabot sa hindi kilalang lugar. Isang malakas na kalabog ang umalingaw na parang isang koneksyon sa isang kakaibang espasyo ay nabuksan sa dulo ng blood road. Isang anino ng dugo na puno ng walang katapusang galit na kaluluwa ang lumakad mula sa kakaibang espasyong iyon. Sa sandaling tumapak ito sa blood road, nagbago ang kulay ng mundo. Ito ang ikasyam na ninuno. Ang Soul Fantasy Origin ni Yanlu ay kayang tawagin ng ikasyam na ninuno. Mula kailan siya nagkaroon ng ganitong makapangyarihang kalooban? Ang ikasyam na ninuno, si Luo Yunhai. May mga mural sa sekta na naglalarawan ng kanyang buhay ng pagpatay. Mayroong 1 bilyong galit na kaluluwa na nakapalibot sa kanya. Siya ang makapangyarihang nilalang ng isang henerasyon. Nang siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas, hinamon ng ikasyam na ninuno si Grand Empyrean Dao Yi. Nabigo siya at napatay ng Grand Empyrean. Gayunpaman, dahil sa kanyang kahusayan, hindi nasira ang kanyang kaluluwa at pinayagan siyang bumalik sa sekta. Ang mga kalabog ng ingay ay umalingaw sa buong mundo habang ang anino ng dugo ay sumabog mula sa blood road sa likod ni Yanlu. Imposibleng makita ang mukha ng anino ng dugo, at pati na ang katawan nito ay malabo. Ngunit naglalabas ito ng isang aura na kayang yumanig sa langit, at gumawa ito ng isang hakbang matapos itong lumitaw. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pag-ugong ng mundo, at ang presyon ng hangarin ng pagpatay ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang firestorm na nakapalibot kay Yanlu ay itinulak pabalik na parabang hindi kayang tiisin ang presyon na ito. Pati si Wang Lin ay nabigla, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag. Talaga namang kahanga-hanga ang mga Dao spell ng Great Soul Sect. Ang posisyon ng Elder ay isang malaking benepisyo para sa akin. Kung Soul ay spell man o ang Soul Fantasy Origin na ito, pareho silang makapangyarihan. Kailangan ko itong matutunan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at umatras siya ng 3 hakbang sa ilalim ng nakakatakot na presyon. Ang Ancient Dao Aura ay sumabog mula sa kanyang katawan at isang dambuhalang Ancient Dao Shadow ang lumitaw sa likod niya. Ang shadow na ito ay mabilis na naging solid at mukhang tunay na tunay. Naka-armored ito ng sinaunang armor at kamukha ni Wang Lin. Habang si Wang Lin ay umatras, inilabas niya ang kanyang kanang kamay at ang kanyang hintuturo ay itinutok. Devil Dao, Life and Death Reversal. Sa puntong ito, nagbago ulit ang ekspresyon ni Yanlu. Nararamdaman niyang ang makapangyarihang puwersa ng buhay sa kanyang katawan ay naging death aura. Isang pakiramdam ng panghihina ang kumalat sa kanyang katawan. Nang gamitin ni Wang Lin ang Devil Dao, ang mundo ay napalibutan ng isang makapangyarihang death aura. Lahat ng mga hindi mabilang na tao na namatay sa Great Soul Sect ay naging bahagi ng death aura na ito. Ang death aura na ito ay parang isang dagat, at nang magtipon, bumuo ito ng isang dagat ng kamatayan sa labas ng Great Soul Sect. Ang mga ungol ay umalingaw at binalot ang buong lugar. Sa ilalim ng spell na ito, ang mga elder ng Great Soul Sect ay agad na umatras ng walang pag-aalinlangan. Tanging ang mga may mataas na cultivation levels ang nanatili, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Tinitingnan nila si Wang Lin ng may malalim na takot. Agad na nagtipon ng death aura, ngunit hindi pa ito tapos. Habang mabilis na nagtitipon ng death aura, tila narinig ni Wang Lin ang isang malabong ungol mula sa kailaliman ng lupa. Ang ungol na iyon ay ang ungol ng Heavenly Bull. Ang Heavenly Bull ay selyado sa ilalim ng kontinente na ito. Ang Heavenly Bull ay talagang nasa isang estado ng kamatayan. Ang katawan nito ay ang lupa, ang pinagmulan ng kaluluwa nito ay ginamit upang magbigay buhay sa mundo, at ang kaluluwa nito ay pinipigil. Gayunpaman, ang hindi matitinag nitong kalooban ay patuloy na umiiral. Sa puntong ito, ang Devil Dao Reversal ni Wang Lin sa buhay at kamatayan ay nagdulot ng isang nakakagulat na death aura na sumabog mula sa lupa. Habang ito ay damaloy, parang ang buong mundo ay napalibutan ng fog. Nang ang death aura na ito ay umagos at nagsanib sa dagat ng kamatayan, bumuo ito ng isang dambuhalang Heavenly Bull. Ang Heavenly Bull ay may matinding ekspresyon at ang mga mata nito ay puno ng dugo. Naglabas ito ng isang nakakagulat na ungol na puno ng pagtutol sa kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang Heavenly Bull, ang buong Great Soul Sect ay niyugyug. Lahat ng mga elder na nasa paligid ay nanginig at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Heavenly Bull. Ito ba ang Heavenly Bull? Kinubli siya sa anyo ng Heavenly Bull. Ito ay imposibleng mangyari, paano ito nangyari? Pati ang mga matandang nilalang na hindi pa lumilitaw at tanging pinapanood lang gamit ang kanilang divine senses ay nagulat.
Lahat sila ay lumipad mula sa kanilang mga peak at tumingin sa nakakagulat na Heavenly Bull na nabuo mula sa Death Aura. Pati na rin ang ilang matandang nilalang na nag-isip na hindi karapat-dapat ang labanan na ito para pagtuunan ng pansin ay naapektuhan. Sa pinakalubog na bahagi ng Great Soul Sect, sa pinakamataas na peak, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki na ito ay kamukhang kamukha ng Essence True Body ni Esteemed Green Bull. Ito ang kanyang orihinal na katawan. Ang kanyang mga mata na nakasara ay biglang nagbukas at ipinakita ang isang bihirang pakiramdam ng kasiyahan. Isang kaluluwa na kayang magpukaw ng Heavenly Bull. Siya ang taong binanggit ng ninuno. Ilang libong taon na ang nakalipas, inilipat ng ninuno ang buong Great Soul Sect patungo sa Heavenly Bull Continent at pinili ang pangunahing Earth Fire Vein upang maghintay para sa isang tao. Ang taong ito ay kayang magpukaw ng Heavenly Bull, siya ay mula sa Cave World, siya ay siya. Hindi siya mula sa Immortal Astral Continent. Siya ay mula sa Cave World. Sa isang bahagi, siya ay kahawig ng 72 beasts na seliado sa ilalim ng 72 kontinente. Ang Heavenly Bull ay mula sa labas ng langit, hindi mula sa Immortal Astral Continent. Ang taong ito ay pareho, kaya't kayang magpukaw ng kaluluwa ng Heavenly Bull. Sa sandaling lumitaw ang Death Aura Heavenly Bull, ang mukha ni Yanlu ay naging kulay puti tulad ng kamatayan. Hindi niya inisip na magbabago ang labanan ng ganito. Isang ungol ang umalangaw sa buong mundo habang ang Death Aura Heavenly Bull ay umungol at tumakbo patungo kay Yanlu na may kasamang dagat ng Death Aura. Kasabay nito, ang anino ng dugo sa Blood Road sa likod ni Yanlu ay itinaas ang paa nito at naglakad ng 3 hakbang. Sa bawat hakbang, ang mukha ni Yanlu ay naging mas mapatla at ang presyon mula sa anino ng dugo ay lumakas pa upang labanan ng Death Aura Heavenly Bull. Ang mga kalabog ng kulog ay umalangaw. Bagamat ang Death Aura Heavenly Bull at ang anino ng dugo ay hindi malapit, nagbanggaan ang presyon na kanilang ipinamalas. Para bang ang mundo ay nabaligtad dahil sa salpukan na ito. Ang anino ng dugo ay yumuko at sa huli ay nawala, ngunit sa parehong oras, ang Death Aura Heavenly Bull ay bumagsak at ang Death Aura ay naglaho. Ang Death Aura Heavenly Bull ay naglalaman lamang ng maliit na bahagi ng orihinal na kalooban ng Bull at malayo sa lakas ng aktwal na Heavenly Bull. Gayunpaman, hindi ito mahina. God, Demon, Devil, Ancient Tao, no Celestial. Bulong ni Wang Lin at inilabas ang kanyang kamay bilang isang palad. Ang 3 aura ng Ancient Clan ay mabilis na nagsanib sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay bumuo siya ng kamao at naglabas ng isang suntok. Sa suntok na ito, ang Armored Ancient Tao Giant na nasa likod ni Wang Lin ay naglabas ng isang hindi nakikitang ungol at naglabas ng isang suntok kasama siya. Ang suntok na ito ay tumama sa void, ngunit siyam na ripples ang umalangaw. Kung saan man dumaan ang mga ripples, mga kaluskos ang narinig. Ang langit, ang bundok, ang damo, ang mga pavilion, at ang lahat ng bagay sa saklaw ay naglabas ng isang gray na kislap at nagsimulang magpetrify. Si Yanlu ay umubo ng isang bangkus ng dugo at mabilis na umatras. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago at ang kanyang tingin kay Wang Lin ay puno ng takot. Habang ang siyam na ripples ay dumaan patungo kay Yanlu, isang ungol ang biglang umalangaw sa buong mundo. Tama na. Yanlu, umatras ka. Hindi mo pwedeng bastyusan ang bagong elder. Tungkol sa iyong fire pick, papalitan ito ng matandang ito. Kabanata 1830 siya hanggang kamatayan. Habang siya'y umuungol, isang bagyong tulad ng Divine Sense ang bumalot sa buong lugar. Nagsalupong ito sa mga ripples na nilikha ng Ancient Tao, no Celestial Spell ni Wang Lin. Ang siyam na mga layer ng ripples ay agad nagumuho at naglaho bilang mga piraso ng gintong liwanag. Ang katawan ni Yanlu ay tinulak pabalik ng Divine Sense na ito. Kumawala siya ng mahigit 1,000 talampakan bago siya huminto. Habang ang makapangyarihang Divine Sense ay bumabalot sa buong lugar, ang lahat ng mga elders ng Great Soul Sect ay tahimik na nagmuni-muni. Unti-unting huminto ang mga matinding pagbabago sa mundo. Sa pagitan ni Wang Lin at Yanlu, ang Divine Sense ay bumaba at isang matandang lalaki ang nagpakita. Ang matandang ito ay may suot na berdeng kasuotan at puting buhok. Siya ang orihinal na katawan ni Esteemed Green Bull. Sa sandaling maganyo ang kanyang katawan, ang kanyang Essence True Body ay dumating at nagsanib sa kanyang orihinal na katawan upang bumuo ng isang malabong anino sa likod ng kanyang katawan. Isang nakakatakot na aura ang kumalat mula sa matanda. Nakaramdam si Wang Lin na ang aura na ito ay lumampas pa sa tuktok ng 7-colored Celestial Sovereign na nasa yugto ng Void Tribulan. Huling yugto ng Void Tribulan. Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo kumurap. Magandang araw, ninuno. Pagkatapos magpakita ng katawan ng matanda, ang mga nakapaligid na elders ng Great Soul Sect ay yumuko. Pati si Yanlu, na may seryosong mukha at patuloy na nagbabago ang ekspresyon, ay magalang na yumuko. Tanging si Wang Lin lang ang hindi yumuko. Siya ay kalmado habang tinitingnan si Esteemed Green Bull. Yanlu, si Elder Wang ay isang tao na inanyayahan ko.
Siya ngayon ay magiging isa sa mga elders ng aking Great Soul Sect. Tungkol sa iyong Fire Vein Mountain. Gagawa ako ng isang bagong bundok para sa iyo at papayagan kang pumasok sa Soul Scripture Pavilion ng 3 araw. Dahan-daang sinabi ni Esteemed Green Bull habang tinitingnan si Yanlu na maganda at bata. Tahimik na nagmuni si Yanlu. Sa simula, ayaw niyang tanggapin, ngunit sa iniisip niya ang nakakatakot na spell ni Wang Lin, tumanggaw siya ng tahimik. Tapusin na muna natin ang bagay na ito. Lahat ng tungkol kay Elder Wang ay isang lihim ng aking Great Soul Sect. Ang sinumang lumabag sa mga patakaran ay paparusahan ayon sa mga alituntunin ng sekta. Tumingin si Esteemed Green Bull sa mga tao sa paligid ng seryoso bago tumingin kay Wang Lin. Elder Wang, maligayang pagdating sa Great Soul Sect. Ngumiti si Esteemed Green Bull. Ngumiti din si Wang Lin at magalang na naglapit ng mga kamay kay Esteemed Green Bull. Habang tinitingnan siya ng lahat, ngumiti si Wang Lin. Ako ay nagdulot ng gulo sa aking pagdating at medyo pabigla. Sana hindi ninyo ito masyadong ikagalit. Si Wang Lin ay mingiti at ang kanyang mga salita ay hindi mayabang. Siya ay tila magalang. Matapos makita ang mga kamanghamanghang spell na ipinakita niya, pati na ang kanyang kabaitan, ang iba pang mga elders ng Great Soul Sect ay agad na nag-reply ng magalang pagkatapos niyang magsalita. Si Elder Wang ay sobrang magalang. Lahat tayo ay magiging bahagi ng parehong sekta at natural na magtutulungan tayo. Haha, ang cultivation ni Elder Wang ay hindi pangkaraniwan at ang kanyang mga spell ay kamangha-mangha. Kami ng mga cultivator ay nirerespeto ang mga malalakas. Ano ang dapat ikabahala? Walang problema. Kung may oras si Elder Wang, pumunta ka sa aking Relaxed Cloud Mountain. Mayroon akong celestial tea at maaari tayong magtanghalian habang nagdedebate ng Dao. Marami pang magagalang na salita mula sa mga tao sa paligid. Si Wang Lin ay matyaga habang ngumingiti at sumasagot sa bawat isa. Pagkatapos ay nagbalik na ang mga elder sa kani-kanilang mga pick. Hindi nagtagal, si Yanlu, Wang Lin, at Esteemed Green Bull na lang ang natira sa labas ng Great Soul Sect. Ang mga disipulo ni Yanlu ay nakatayo sa malayo. Nasa kanila si Fan Shanmeng, at tinitingnan niya si Wang Lin ng may komplikadong tingin. Elder Wang, pumili ka ng isang pick para maging yung-yungib. Matutulungan kita sa pag-aayos nito. Kapag ikaw ay pamilyar na sa Great Soul Sect, maaari kang pumunta at maghanap sa akin. Ang bawat elder ng Great Soul Sect ay may pagkakataong pumasok sa Soul Scripture Pavilion. Maraming spell ang pwedeng pagpilian doon. Dagdag pa, may 3 red along inihanda para sa iyo matagal na. Dahil nandito ka, ibibigay ko na ito sa iyo sa ngalan ng ninuno. Magagamit mo ito. Ang mga salita ni Esteemed Green Bull ay nagpapakita ng kung gaano siya kahalaga kay Wang Lin. Nang marinig ito ni Yanlu, tahimik siyang nagmuni. Tahimik na umungol ang kanyang puso, ngunit hindi siya nagsalita. Tumanggaw si Wang Lin ng bahagya at tinitingnan ng Great Soul Sect. Mula sa posisyong ito, nakita niyang ang dating pulang bundok ay naging magulo na. Nag-isip si Wang Lin saglit. Wala namang malalim na alitan sa pagitan niya at ni Yanlu. Siya rin ang nag-umpisa ng gulo at nagkalat sa yungib ni Yanlu. Kung ibang tao ang nakatagpo dito, tiyak mahihirapan silang tanggapin. Senior Green Bull, hindi na kailangan ng ibang pick para sa akin. Iyong Fire Vein Mountain na iyan ay sapat na. Ituro ni Wang Lin ang sirang bundok. Tungkol naman sa bagong yungib, ibigay na kay Yanlu. Ngumiti si Wang Lin sa magandang batang babae. Nagulat si Yanlu sandali at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lamambot, ngunit hindi niya kayang palayain ang galit sa kanyang puso. Nakita niyang ngumiti si Wang Lin sa kanya, nagbigay siya ng malamig na ungol at tinignan siya ng masama. Nakangiti si Esteemed Green Bull nang makita ito. Tumanggaw siya at nagsabi, ayos din yan. Pumunta ka sa Green Heavenly Peak para hanapin ako sa loob ng 3 araw. Pagkatapos magsalita, ang kanyang kanang kamay ay kumapit patungo sa kalawakan at isang jade ang lumipad papunta kay Wang Lin. Ang jade na ito ay magpapahintulot sa iyo na pumasok at lumabas sa karamihan ng mga restrictions sa Great Soul Sect. Tinanggap ni Wang Lin ang jade at hindi na nagsalita pa. Lumipad siya patungo sa peak at dumaan sa maraming disipulo ni Yanlu. Bigla siyang tumigil at sumulyap kay Fan Shanmeng. Naramdaman ni Fan Shanmeng ang panginginig sa kanyang puso nang dumaan ang tingin ni Wang Lin, at siya yumuko. Kulang ang kanyang cultivation, nasa 7 arcane tribulants lang siya, katulad ni Du Qing. Ang pagiging daw partner niya ng 7-colored Celestial Sovereign ay wala namang kinalaman sa kanyang cultivation, kundi dahil siya'y disipulo ng Great Soul Sect. May mas malalim na dahilan at pagkakataon na nakatago sa likod nito. Kung hindi kinuha ng 7-colored Celestial Sovereign si Fan Shanmeng bilang daw partner noong siya ay nasa early stage ng Void Tribulant. Marami nang nangyari sa buhay ng 7-colored Celestial Sovereign. Marami siyang mga pagsintang hindi nakita ng iba. Ngunit kahit nasa mid-stage ng Void Tribulant na siya, patuloy siyang nanatili kay Fan Shanmeng. Ipinapakita lang nito kung gaano siya kahalaga kay Fan Shanmeng.
Marahil dahil dito siya nagalit nang malaman niyang si Fan Shanmeng at Lian Daofei ay maaaring nagkaroon ng ugnayan. Ako ay kulang sa isang aliping babae. Maganda ang babaeng ito. Yan Lu, ibigay mo siya sa akin. Habang naglalakad si Wang Lin, tiningnan niya si Fan Shanmeng at itinutok ang daliri sa kanya. Nanginginig si Fan Shanmeng nang marinig ang mga salita ni Wang Lin, at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Huwag mong gawin iyan. Tumahimik na si Yan Lu, ngunit agad na nagalit si Yan Lu sa mga salita ni Wang Lin. Ang matinding kaibahan ng reaksyon niya ay nagbigay ng kakaibang ganda. Natawa si Wang Lin at lumipad papasok sa Great Soul Sect. May ibang kahulugan ang kanyang sinabi. Pagkatapos umalis si Wang Lin, biglang tiningnan ni Yan Lu si Fan Shanmeng nang may kakaibang liwanag. Hindi tiyak kung ano ang nasa kanyang isipan. Si Fan Shanmeng ay kumagit sa kanyang ibabang labi matapos siya titigan ng kanyang guro. Siya'y nerbyoso at yumuko. Hindi siya makapagsalita. Sa loob ng Great Soul Sect, nakatayo si Wang Lin sa ibabaw ng madilim na fire vein at kumalat ang kanyang divine sense. Ang bundok ay naging basura matapos matuyo ang fire vein. Pati na ang bundok ay parang pwedeng gumuho sa isang maliit na pagtulak. Ngunit wala namang magiging problema kay Wang Lin. Sa isang banayad na yapok mula sa kanyang mga paa, ang kanyang fire essence true body ay lumabas sa likod niya at lumipad papasok sa bundok. Sa sandaling pumasok ang kanyang essence true body sa bundok, isang dagat ng apoy ang sumabog mula sa bundok at kumonekta sa langit. Ang buong bundok ay nagliliyab. Dahil nawala sa iyo ang lakas ng apoy, ibibigay ko sa iyo ang apoy. Dahil nawala sa iyo ang kalooban ng apoy, magiging aking kalooban ng bundok. Bulong ni Wang Lin. Ang dagat ng apoy ay umungol at ang lahat ng mga restriction sa bundok ay sinunog at pinalitan ng mga bagong restriction. Ang kulay ng bundok ay bumalik mula sa madilim na pula pabalik sa maliwanag na pulang kulay na parang araw. Mas matindi pa kaysa dati. Ang apoy sa bundok ay parang hindi mauubos at hindi mapapatay. Nang makita ni Yan Lu ito, agad niyang kinagat ang kanyang mga ngipin. Ang bahagyang kasiyahan na naramdaman niya nang tanggapin ni Wang Lin ang sirang bundok ay tuluyang nawala. Hindi kami pwedeng magkasama. Pinipigilan niya ang galit sa kanyang puso hanggang inaayos ni Ancestor Green Bull ang bagong peak para sa kanya. Nang siya'y umalis, tinawag agad niya si Fan Shanmeng. Fan Shanmeng, pumunta ka sa Flame Vein Mountain. Yung taong Wang na iyon ay nais kang maging alipin niya, pumunta ka at maging alipin niya. Guro. Nagbago ang ekspresyon ni Fan Shanmeng at yumuko sa lupa, nanginginig. Tinitingnan siya ng malungkot at may luha sa kanyang mga mata. Nang makita ito ni Yan Lu, nagbigay siya ng malamig na ungol. Yung taong Wang ay siya yung sinasabi mo sa akin noon. Yung taong mula sa Cave World. Emph, itago mo na ang iyong alindog. Wala itong silbi sa guru mo. Ang iyong kalikasan ay malabag at isinumpa mo ang iyong Dao partner, ang Seven-Colored Celestial Sovereign, na mamatay. Pati si Lian Daofei ay naglaho sa cave ng Seven Dao Sect. Hindi ko kayang gawin ang mga iyon, pero kung gamitin mo ang mga iyon kay Wang at isumpa siya sa kamatayan, hindi kita pababayaan. Nanginginig ang katawan ni Fan Shanmeng. Itinaas niya ang kanyang ulo at tila may sasabihin. Huwag ka nang magsalita. Pumunta ka, gusto ko ay isumpa mo siyang mamatay. Iyan ang iyong galing, at gamit ang iyong alindog, magagawa mo yun. Iniswipe ni Yan Lu ang kanyang manggas at isang malakas na hangin ang tumangay kay Fan Shanmeng palabas ng bundok. Sa labas ng bundok, si Fan Shanmeng ay tahimik na nagmuni ng matagal. Tumingin siya patungo sa peak ni Wang Lin at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kasamaan. Kung hindi dahil sa mga salita ni Wang Lin, hindi siya puwersahang pinalabas. Sampiin siya hanggang kamatayan. Ang mga salita ng kanyang guro ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Fan Shanmeng at nawala ang kasamaan sa kanyang mga mata. Sa halip, isang kalmadong alindog ang pumalit at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bundok.